Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga patuloy po na sumusubaybay at nanonood sa ating pong live podcast sa The Narrow Gate Ministry. Pastor Ramil, magandang gabi po muli. Magandang gabi, Pastor Derek. O, ang atin pong tatalakayin ngayon, nasa part 4 na po tayo, Pastor, ng Arminianism at nasa Resistible Grace, yung atin pong pag-uusapan. Kung sa Calvinism na tinalakay po natin ng mga nakaraang linggo, ito po ay irresistible na po. Ngayon naman ay ito yung stand ng Arminianism, yung irresistible. Ang tanong po, Pastor, ay, can a person resist the saving grace of God? Kaya po bang labanan ng tao? O kaya ikontrahin? O, tutulan? O tanggihan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa Kanya? So ito ang isa sa mga contradicting na paniniwala ng mga Arminians. So, mga naniniwala sa doktrina na ang Diyos ay makapangyarihan at wala siyang hindi kayang gawin, ang Diyos ay walang hanggan, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at siya ay sumasa lahat ng dako at kaya niyang gawin lahat. Naniniwala rin itong mga ito doon doon sa ganoong idea at katuruan tungkol sa Diyos. Opo. Pero may isa lang silang ayaw. Yung sila'y panghimasukan ang kalayaan. Kaya pagdating doon sa kaya ng Diyos lumikha ng lahat ng bagay, kaya niyang gumawa ng mula sa wala, mag-create mula sa wala. Pero pagdating sa pagliligtas, hindi niya kaya. Hindi niya kaya nang walang kooperasyon ng tao. Okay. So napaka sa lahat ng area ng katuruan, katuruan Kristiyano, itong yung sa kaligtasan lang, walang kakayahan ang Diyos na magligtas nang hindi siya sasang-ayunan ng tao. Malaking problema. Napakalaking problema, no? Bakit ka naniniwala ang Diyos ay walang hangganang kapangyarihan kung may hangganan din naman pala pagdating sa iyo? Kasi wag na lang nating sabihin doon sa kaligtasan, di ba? Kahit na sa ibang aspeto ng buhay ng tao, wala ka namang kakayahan. Tama po. Halimbawa, nung ikaw ay isilang, wala ka namang kakayahan nung isilang ka ng nanay mo sa mundo. Nung ikaw ay ipanganak sa isang bansa o sa isang barangay kung saan ka isinilang, sa isang ospital o sa banig o sa bahay ka isinilang, hindi mo rin naman yun nakaya na tulungan ang sarili mo na isilang.
At saka sa mga araw-araw mong buhay, hindi mo naman kayang mabuhay mismo sa iyong sarili. Na kung halimbawa man at naghanap buhay ka, at kung ikaw ay pabalik sa bahay mo ay ikaw ay nasagasaan, hindi mo rin naman kayang pigilan. Ang Diyos lang talaga naman ang may kapangyarihan sa lahat. Tama po. Pero pagdating sa kaligtasan, kaya mo. Yun ang ano eh. Parang mahirap i-reconcile. Napakahirap i-resolve. Yung pag may common sense ka lang, bakit kaya ng lahat ng Diyos gawin? Pero pagdating sa pagliligtas sa'yo, hindi niya Hindi kaya. Kailangan ng ambag. Kailangan mo ng tulong mo. Oo. Yun ang problema eh. Mm. Ano ba, may bagyo, hindi mo naman kayang patigilin. At ikaw ay sunod-sunuran sa kung ano yung nagaganap sa kapaligiran. Kung may gera, yun ang magpapakilos sa iyo. Kung mayroong bagyo, tatago ka sa bahay mo. Ipupugal mo, itatali mo yung paloko ng bahay mo, baka mag-iba. So, hindi mo kontrolado ang sarili mo. Pagdating sa kaligtasan, kontrolado mo. Siya nga, no? At kaya mong mag-react, kaya mong umayaw. Oh. Tapos yung pagliligtas, spiritual iyon na bagay. Sa physical, wala kang magawa. Hindi mo nga kayang pigilan ang pagtanda mo eh. No. Di ba? Talagang sayaw at sa gusto mo, tatanda ka, mamamatay ka. Pero pagdating sa kaligtasan, kaya mong pigilan. Yung sa hindi mo kayang hawakan at spiritual yan na katotohanan, yung physical mo nga hindi mo kayang kontrolin, yung pang spiritual ang kaya mong kontrolin. So, nakakapagtaka kung bakit itong mga taong ito inconsistent doon sa pagdating sa kapangyarihan ng Diyos eh. At isa pa pong nakita ko dyan, Pastor, very problematic yan sa side po ng Arminianism dahil ang nakasalalay po dito, Pastor, pala yung eternal consequence. Kasi kaya pala namang kontrolin ng tao ang eternal destiny niya kung gano'n. Ibig sabihin kasi, di ba? Siya yung nagpapasya po eh. Oh. Kung ayaw niyang sumunod, kung ayaw niyang tumanggap, ganyan. So, siya Yung may hangganan, hindi ka mo kaya mag-contribute sa buhay mo kung ilan ang haba ng buhay mo. Hindi mo kaya na dugtungan ang iyong negosyo kung ayaw ng Diyos, hanggang doon ka na lang. Hindi mo kayang payamanin sarili mo. Pero hindi mo kayang palusugin ang sarili mo, hindi mo kayang pagalingin ang sarili mo, inaasa nga nila sa Diyos. Diba? Pero pagdating sa kaligtasan, kaya mo. Pagdating sa walang hanggan, may ambag ka. Ay, siya. Doon sa may hangganan nga, wala kang maiambag eh. Dito na tayo. Diba? So nakakapag-isip. Opo. Ngayon, ang sabi ng Resistible Grace, according sa Arminian doctrine, resistible grace is the grace of God, is the doctrine or teaching that the grace of God can be resisted until it is quenched. Nakuquench. Napipigilan. That you can say no to the Holy Spirit when He calls you to salvation. This teaching says that God inwardly calls people who are also called outwardly, that God does all He can in His own power to bring a sinner to salvation, but man can thwart that power, that calling, and man can harden himself to God. Buruin. Grabe na ito. Kumbaga, in-exert na ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan para ka iligtas. Tinatawag ka na niya sa pamamagitan ng inward call. Naniniwala din sa inward call. Pero wala siyang kakayahan na ultimately ay papaniwalain ka sa sarili, sa kanyang kakayahan lamang. Kailangan ikaw mismo ang magbigay ng pahintulot sa Diyos. Kaya mga salitang, let's allow God to intervene. Let's allow the Holy Spirit, diba, to work in this place. Let us allow God to heal you or to save you. So if you will not allow God, God is defeated. God is like a weak savior without any ultimate power to save. So He can save, but He can be thwarted by the decision of puny human being.
Katakot ito. Nakakatakot. Opo. Alam mo ito, it's not about salvation lang eh. It's about who God is sa iyo. Ito'y tungkol na sa kung sino ba ang Diyos at kung ano ang kayang gawin ng Diyos Opo. at kung ano ang essential na katangian ng Diyos. Dito, nililimitahan ng tao yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. So, napaka-unruly na ng tao na beyond na siya sa control ng Diyos. Beyond na siya sa saving power ng Diyos. Opo. Na hanggat yung taong iyon ay hindi nagdidesisyon, ang Diyos ay walang kakayahang gawin yung pagliligtas. Wala siyang karapatan at wala siyang kahit anong magagawa upang ang taong iyon na ayaw sa kanya ay papanumbalikan niya. Kaya siya iiyak-iyak sa isang sulok. Nakawawa naman ako. Hindi ko kayang iligtas ang taong ito, pero gusto kong iligtas. Yun po ang talagang giging consequence niyan. Na parang ganun nga ang ano ng Diyos para sa kanila, Pastor. Pero Nakakalungkot. nakakalungkot po talaga. Isa pa po, Pastor, sila ay mayroon silang problema doon. May objection sila patungkol po doon sa kaya binibigyan po nila ng diin yun pong tinatawag na prevenient grace, yung bahagi ng tao, yung grasya na ibinigay po ng Diyos na kaunti. At saka free will. Yung free will, ayan Yung free will niya na mayroon siyang karapatan na magdesisyon para sa kanyang sarili. Kumbaga, kung hindi dahil sa akin, hindi ako mailigtas ng Diyos dahil kailangan kong exercise yung kalayaan ko. Na yung kalayaan ko ay mas makapangyarihan sa Diyos. Ganun ang dating kasi. Kaya nga ang sabi nila ay, man is completely free. Yan ang sabi ng Arminian. He is completely free and our will to make choices when it comes to salvation is outside of God's control. It is not controlled by God. Grabe. So Christ fails to save who he has set out to save because he is not all powerful when it comes to salvation. Nako. He is all powerful when it comes to other areas Doon siya sovereign. of light, of all creations. But pagkatapos na noon, bukod sa doon, ay wala na siyang power na sapat para yung tao iligtas niya. Kung yung taong yun ay ayaw. Ayaw niya eh. Grabe. So, susundin siya ng Diyos. Kaya yung freedom na yon na ang tawag ng iba diyan libertarian free Apo, will. libertarian. Parang wala nang makakahadlang diyan sa kalayaan na yan ng tao. Yun ang problema. Ang problema nila is ang Diyos, ang creator ng buong sangkalawakan. Siya rin ang author, ang may akda ng lahat ng batas ng physics, chemistry, ng buong universe. The God who holds all things together with the power of His might. Yan, sovereign providential control. Lahat yun. Pero sa kanila, that power can be thwarted by man when it comes to salvation. In that area lang. So ayaw nilang tanggapin na wala silang kahit anong naiambag. Di ba po? Pride pa rin talaga yan. Pride. Ngayon, ating tingnan kung talagang yan nga ang teaching ng mga may mga videos tayo dito tungkol doon sa may mga videos tayo na mga Armenians. Opo. Ipakita natin at iparinig sa mga nanonood kung totoo nga ba yung sinasabi natin na ang kanilang paniniwala talagang ang Diyos walang kakayahang iligtas ang tao kung ang tao ay ayaw sumampalataya. Panoorin po natin. Okay, pakipanood. Ilang nahulog video. And said, "You're a Christian now." Who I am, what I do. Think about it. It's forced faith. It's not irresistible grace. They say you have no choice in salvation, but they also use this to teach you have no choice in the good works. How do I know you'll persevere to the end? Because we'll see your good works. Well, how do I do the good works? The Holy Spirit will force those works on you, which since they call faith and grace a work anyway, Yun lang ano po nila na Anong definition niya? Forced. pino-force ng Holy Spirit daw yung tao para maligtas. Alam mo kung ang isang tao ay buhayin sa spiritual, yun ang magmamakaawa siya sa Diyos eh.
Pagkatapos na maunawaan niya ang Mhm. kanyang kalagayan. Opo. Hindi kailangan ng Diyos na sila hilahin Amen. para maligtas o hataking pilit sa kaligtasan. Yun nga po, Pastor, ang mahirap na hindi nila nauunawa talaga yung definition nun. Kasi akala nila kapag ka irresistible yung grace, pinuwersa ng Diyos yung tao para sumampalataya. Hindi, sa karanasan natin, nung maunawaan natin, talagang malaya tayong sumampalataya. Umiiyak pa tayo. Naglulupasay pa tayo at talagang wala tayong hindi natin mailarawan sa Opo. ating salita yung ating kagalakan nung ating maunawaan ng kaligtasan. Mhm. Walang makakapagsabing may pinilit na maligtas Wala. Kasi kahit sino man na nakaunawa talaga ng ginawa ng Panginoon Kristo kung paano siya nagpakasakit ng gano'n na lamang. Na bumaba mula sa kanyang trono sa kalangitan. Iniwan ang kanyang kalikasan bilang espiritu na Diyos. At nagkatawang tao. Kinuha ang katawan ng isang alipin. At bilang isang alipin, nung siya nabubuhay, ay naglingkod sa lahat ng tao, nakisalamuha sa lahat ng tao, hanggang sa pinakaaba, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakamayaman. Wala siyang itinangi upang maabot niya ang lahat ng uri ng tao. Inipo niya ang mga kitomin na bawal hipuin ayon sa katuruan, sa kautusan ni Moises. Nakipag-usap siya sa mga babae na mababa ang kanilang kalagayan sa lipunan. Pero kapantay niya, no? Itinuring niyang kapantay niya lahat ng tao. Ba't pakatay yung mga bata, hindi niya pinagbawalang lumapit sa kanya. Kinalong mo. Lahat ng mahihirap na wala ng masulingan, pinakain niya. Yung mga may sakit, lumpo, bulag, na bawal iyan na kausapin at bigyang pansin ayon sa relihiyon ng Judaismo. Dahil ikaw ay magiging marumi ayon sa kautusan. Ginawa niya iyon upang kanyang maganap ang kautusan. Pagkatapos siya pa'y binintangan ng pagre-rebelde laban sa mga Romano na hindi totoo. Upang siya'y maipapatay. Upang siya'y patawan ng parusang kamatayan ni Pilato. At siya'y binugbog. Inaglahi. Iniwan ng sariling mga kapatid. Itinakwil ng kanyang mga kasambahay. At sinabing nasisiraan ka na ng ulo. Alang-alang sa atin. Pagkatapos naunawaan mo yun, pagkatapos matatanggihan mo pa, na ikaw pala ay kanyang kinamatayan, sinong tao na wala na nasa tamang katinuan, na nakakaunawa ng ganito kalaking pagpapala, at biyaya at pag-ibig at pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos, ang pipilitin pa ang kanyang sarili na sumampalataya. Opo. Hindi mo nakusa ka na lang talagang lalapit sa Diyos. Hindi tayo nagtuturo ng irresistible grace ay pinipilit tayo ng Diyos o sapilitan tayong pinasampalataya ng Diyos sa Kanya upang tayo maligtas. Hindi. That's very far from the truth. Hindi. Napakalayo. Hindi ganoon ang ating katuruan. Kasi yun ang kanilang interpretasyon. Irresistible daw kasi. Okay. Kaya kahit anong tanggi mo daw, hindi mo kayang tanggihan. Hindi ka na nga makakatanggi. Paano nga makatatanggi? Kaya nga hindi mo ma-resist kasi nga hindi mo na natanggihan in the first place. Hindi mo na kayang tanggihan yun. Dahil naunawaan mo na. Yes. And ang problema nila is kasi, nasa kanila nga ang desisyon. Walang karapatan ang Diyos na siya ang mag-decide para sa atin. Tayo ay binibigyan niya ng karapatan. Grabe. May karapatan kang tumanggi o tumanggap. Ang tanong kasi is, ano ang kalayaan na mayroon ang taong makasalanan? Ang kalayaan lang niya, gumawa ng masama at higit na masama. Wala siyang kalayaang gumawa ng mabuti. Walang mahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Wala kahit isa. Kasi yung free will po na sinasabi nila, Pastor, libertarian nga ito. Kumbaga, Yun ulit, babalik ulit tayo, bakit sa kanila kayang i-resist? Dahil nga ang tao ay may natirang kabutihan. Opo. Ang problema, contradictory. Kung kabutihan pala yung natira, ba't magre-resist ka? Kabutihan yun. Ayun. Oo nga, ano. Di ba dapat kung may natirang kabutihan, hindi ka makare-resist? Di ba? Oo nga Kasi ang naman. nagre-resist, kasamaan eh. Ngayon, dahil may natira kang kabutihan, yun ang dahilan, kaya ka nakaka-resist, baliktad eh. Dapat nga, yung kabutihan na yun, ang dahilan, para ka tumanggap eh. Prevenient grace. Parang, Anong nangyayari? Yung pang iyong natitirang kabutihan na yun, hindi talaga kabutihan yun, kasi kaya mong mag-resist. Kasamaan talaga. Kasamaan pa rin yung freedom na yun. Kasi di mo naman pwedeng sabihin na
mabuti iyon, yung natirang iyon, nakabutihan, ay yun ang ginagamit daw nila para tumanggap at tumanggi. Kasi, bakit nakakatanggi kung kabutihan yun? Hindi kabutihan yun. Kasi tumatanggi. Kaya doon pa lang makikita mo, wala talagang natirang kabutihan eh. Kasi Wala talaga. tumatanggi pa rin eh. O di dapat hindi na siya makatanggi. Kapag kanyang pinairal niya yung kanyang kabutihan na yun, dapat di na siya tatanggi. Ba't nakakatanggi pa? Hindi talaga Hindi kabutihan. kabutihan. Yun. Yung natitirang yun na 0.00001%. Sabi nila. May 1% kasi. O, diba? Negative 1%. Negative pa eh. O kaya nga pala, talagang wala talaga. So, kinokontra nila yung kanilang sinasabi na ang tao ay may natirang kabutihan. Parang At yung self-defeat. kabutihan na yun, ang ginagamit niya para tumanggi. Iba, grabe naman. So nakakabaliw eh, no? Opo. Kaya nung hindi ko pa rin nauunawaan ang doktrina ng doctrines of grace, particular itong irresistible grace, talagang ang sinasabi ko sa tao, pagka yung ayaw tumanggap, ang feeling ko, kawawa ang Diyos eh. Ba, nangaral ako, tapos bakit ganun? Ang mga tao, kahit na anong galing kong mangaral, bakit ayaw pa rin? Nararamdaman niyo po. Nararamdaman ko kawawa yung, ng Diyos. naawa ako sa Diyos. Parang Naawa ako sa Diyos. Naawa ako sa Panginoon. Biro mo ganung klaseng doktrina na nagtutulak, ang doktrinang ito ay nagtutulak sa isang mangangaral na well-meaning na mangangaral na mahabag sa Diyos dahil ayaw ang Diyos pasampalatayanan. Duruin mo. Lord, kawawa ka naman. Di ka rin tinatanggap ng mga tao. Di ba? At meron talagang ganyan na isang mangangaral na pagkatapos siyang mangaral, ng buong zealousness niya, ang tao, wala man lang kahit isang tumugon. Ang sabi nung mangaral daw, poor God, poor God. Oh, what a poor God. Diba? He is not accepted by men. Wow, poor God. Kaya yung sabi ni the biggest loser, sabi niya, the biggest loser in the world is Siya. not Satan, sabi ni Kenneth Copeland. Opo. Kundi ang Diyos. You know who the biggest loser is in the entire universe? It's not Satan. It is God. Grabe. Kasi hindi niya maligtas eh. Biro mo, nilikha niya, pagkatapos hindi niya mailigtas. O di bida si Satanas, kasi si Satanas ang dahilan, kaya hindi niya mailigtas ang tao. O bidang-bida ngayon si Satanas sa Armenian system. Magaling na kontrabida. Oo, galing. Napigilan niya ang tao. Huwag ka sumampalataya dyan. Hindi totoo yan. O, di ba? So kahit na ang Diyos mismo, binuhay na pala, ayaw pa rin ng tao. Kaya hindi pa rin totoo sa kanila ang pagbuhay sa Espiritu eh. Opo. Hindi talaga totoo yung regeneration. Kasi if you are regenerated, kasi kita mo sa kanila, sasampalataya ka muna bago ka buhay. O. Kung ganun pala, natanggihan mo pa rin. Kahit na dumuhay ka na. Kasi nawawala rin ang kaligtasan kasi, di ba? Mamamatay ka uli sa Espiritu. Kasi mawawala ka uli ng kapananampalataya. Hindi ka na uli buhay. Medyo nawiwindang nga po ako dyan eh. Nakakawindang talaga, no? Nakakawindang Sige, panoorin natin yung Ay, isa pa po. dalawa pang, ano daw yan eh, expositor. Opo. Napakagagaling Ayan, ng yan. expositor. Oo. Expositors Edition. Tingnan natin kung ano yung sasabihin nila. Insensate stones or in creatures in whom nature has placed neither reason nor will. Kumbaga, ang sabi pa nga sa extreme Calvinism, irresistible on the unwilling. Pero pag tinignan mo raw sa moderate Calvinism, irresistible on the willing. Kasi nga, salvation comes from God, but it is received by our cooperation. Yan. Kumbaga, hindi nawala yung sinasabi nating free will, di ba? O yan talaga yung human responsibility natin to believe or to reject. At actually, maalala ko yung sa Pharaoh, di ba? Yung kay Pharaoh ay sinasabi Hardening doon, of hearts, God yun yung hardened hardening of his hearts. heart. Pero we have to remember, as naipaglingkod na rin naman natin dito, pero maganda mapaalala natin, na ang pag-harden ng heart, ang pagpapatigas sa Naputol na pala yun. Irresistible daw. Hindi naman po irresistible. Irresistible. Irresistible.
Mali na naman eh. Akala nila yung irresistible is parang sasagkaan ng free will eh. Diba sabi niya? Kasi daw dapat ano Free to, will pa rin. Free will pa rin. Kita mo yung pagkakaiba noong doctrines of grace at doctrines ni Arminius. Ang itinataas nila yung freedom. Kailangan meron ako nito kalayaan. Kailangan ako ang bida. Kailangan ako ang magaling. Kailangan ako ang final say. Kailangan may contribution ako. May yung responsibility ako. Kailangan. Dahil kung wala, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi ako ang hari. Kaya kita mo, sasabihin mo, ang Diyos ang hari mo. Di ba ang hari, pag sinabi ng isang hari, kahit sa practical Siya masusunod talaga. pag tumutol ka, tanggal ka. Hari yun eh. Papatayin ka. Pagdating sa Diyos, tinatanggihan, hindi pinapatay. Napaka-gracious talaga. Yun ang katibayan na talagang gracious talaga. Gracious. Na kahit tinatanggihan siya ng tao, hindi pa rin niya pinapatay. Agad-agad, di ba? Kaya totoo talaga ang irresistible grace. Pero, kung hari ang mag-uutos, bakit hari pa lang yun, hindi pa Diyos ha? Mhm. Matatakot ka. Sila hindi natatakot sa Diyos at sasabihin nila, ang Diyos walang karapatan na iligtas ako kung ayaw kong Oo, ganun. mag-practice ng aking responsibilidad. Di ba? Anong klaseng Diyos yan na natatanggihan ng tao? Sa lahat ng area, hindi natatanggihan. Pero pagdating sa kaligtasan na siyang Tatanggihan. pinakamahalaga, Opo. yun na lang ang natitira pang napakahalaga sana na dapat sa Diyos na lang, inagaw pa nila. Oo. Inaagaw pa nila yung kalayaan ng Diyos magpasya. Kasi hindi nga nila matanggap na ang Diyos ang nagpapasya para magligtas. Ayaw nila yon. Ang gusto nila, ang Diyos, tsaka ako. At kung ayaw ko, kahit gusto ako ng Diyos, ayaw ko, hindi pwede. Alam nga naman, ayaw ko Di ba? Napakahirap po nun, Pastor, na i-reconcile. Kasi, makapangyarihan yung Diyos, ililigtas kita. Parang dun sa part na yun, na pagtanggi, hindi talaga niya ginagamit to. Pwede natin sabihin, baka naman, hindi ng Diyos ginagamit yung kanyang kapangyarihan para impluwensyahan yung desisyon ng tao. At inahayaan lang na yung tao ang magpasya. Or, yun lang po dalawang bagay yun Or, siya mismo, ay hindi niya kaya talaga. Gaya nung sinasabi niyo po. At talagang hindi kaya ng Diyos na impluwensyahan yung desisyon ng tao. Kasi, bakit, natatanggihan niya? Yung Kaya grace. nga, nakakalungkot na ang nakasalalay na nga rito ay hindi naman yung issue ng kaligtasan, kundi yung issue ng walang hanggang kapangyarihan na ng Diyos. Yun. Na ang Diyos pala, pagdating sa issue ng kaligtasan, hindi ganap ang kapangyarihan niya. Opo. Na kaya palang baliin yon, kaya palang tanggihan, kaya palang i-deny o baliwalain. Na parang ang Diyos ay nagmamakaawa lagi sa tao, araw-araw, sa buong kasaysayan, naghahanap ng ililigtas. Kasi pabago-bago nga naman ang isip ng tao. Naghahanap. So malay mo, kung ngayon umayaw, bukas tumanggap. O, di ba? So kailangan, walang sawa siya na magmamakaawa, maninikluhod sa tao. So lang siguro, maglumuhod pa ang Diyos sa kanila para sabihin sa kanila, paligtas ka naman kasi hindi kita kayang iligtas pag ayaw mo. Ganun ang datingan Na they can bend the decision of God. Na pag ayaw ko, huwag ka. Kung gusto ko, iligtas mo ako. Gusto ko So, Di ba kaya nga sa kanila is universal at unlimited atonement. Kasi kung gusto ko, kahit ayaw mo. Di ba? So, yung pong ganyan, Pastor, ibig sabihin is, kapag gano'n ang pananaw sa salvation, sinasabi po natin na naapektuhan dito, pati yung sovereignty ng Diyos, yung kanyang pagiging Diyos. Ngayon, parang lumalabas po dito na ang tao ay gumagawa. Hindi man niya sinasadya, nakakagawa siya ng Diyos na sarili niyang likha. Which is, mayroong kahinaan. Na yun naman yung common na makikita po natin, sa mga superheroes, di ba? Na sila ay makapangyarihan, pero may mga pagkakataon talaga, may punto ng kanilang buhay na sila po ay may kahinaan, mayroong hindi kayang gawin. Ganon din yung Diyos. Parang superhero lang na may kahinaan pa rin. Yan. Kumbaga, may kryptonite.
Ang kryptonite ng Diyos, yung kaligtasan. Ay, naku po. May kryptonite. Di ba? May kryptonite. Lahat ay kayang gawin. Pero pagdating sa kaligtasan, di niya kaya pag ayaw. Yung kryptonite niya, yung free will. Yung free will, nako. Yung free Pwede will. nating sabihin ang Kumbaga kay Superman, may kinuhang kryptonite doon sa Krypton na planet na yun. Opo. Iyon. At pag yun ay ginamitan si Superman noon, nangihina siya. Ganon din ang Diyos. Pag ginamitan Pag ng free will. ginamitan mo ng free will, hinang-hina ang Diyos, di niya kaya. Di ba? Naku po. Galing kay Arminius yun. Arminionite. Arminianites. Yun ang Arminionite. Di ba? Oh, may bago na naman May po bago tayong naman term. tayong term. Yung Arminionite, yung free will. Pagka ginamitan ng tao ang Diyos niyan, hindi niya kaya. Hindi niya Manghihina siya. Yun ang kanyang kahinaan. Di ba? Talo-talunan siya. Lantang gulay siya. Di ba? Opo. Ganun ang nangyayari sa Diyos. Samantalang ang view ng scripture sa Diyos, mighty. Almighty God. Almighty God. Almighty. He does what He pleases on earth, in heaven, in the Omnipotent. seas. Lahat ng lugar. Kung ano ang gustuhin niya, nasusunod. Pagkatapos ang tao ayaw sumunod. Aba, tika muna, hindi na Diyos yan. Kaya nga nakasalalay dito ay who God is. Ang Diyos mo pala, ibang Diyos. Hindi yun yung Diyos namin. Tama. Ang Diyos namin ay Diyos na makapangyarihan, na kaya kanyang pasunurin sa ayaw at sa gusto mo. Sabi nga ni, di ba isang example natin si Jonah. Opo. Ayaw naman ni Jonah sumunod. Wala magawa Bakit? Diyos. Wala bang karapatan ang Diyos na pumilit? Di ba? Mhm. Bakit kung pipilitin ka ng Diyos, Tama. ayaw mo, wala siyang karapatang pilitin ka, itao ka lang yun. Opo. Palagay na Bakit mo natin. inaalis yung karapatan ng Diyos na mamilit? Tama. Buti na lang, hindi pa rin tayo pinilit sa pagliligtas. Ano? Opo. Pero sa pangangaral, pinilit talaga si Si Jonas. Jonah. Sabi ng Diyos kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Tumakas si Jonah, pumuntang Tarsis. Barko, sumakay papuntang Tarsis. Pero may nagawa ba ang kanyang free will? Opo. Wala siyang nagawa. May freedom siyang tumakas. May Tumakas freedom nga. siyang tumanggi. Opo. Nag-attempt. Tumanggi, tumakas. Tumanggi, tumakas, masama ang loob habang nangangarap. Biruin mo, sa loob ng wala pang isang araw, naikot na niya yung syudad dahil ayaw kanyang mangaral eh. Tapos pagkatapos siyang mangaral, umupo. At hinintay niya, sabi niya, ini-expect niya talagang susunodin pa rin. Diba? Tapos nung hindi nasunog, nagrebelde pa sa Diyos. Nagtanong, sabi ko na nga ba eh. Biruin mo. Ibig sabihin, habang siya nangangaral, ang gusto niya, masunog kayo lahat. Oh. Parang ganito, magsisi na kayo, wag sana. Diba? Sapagkat pauulanan na ng Diyos ang bansang ito. Sa madaling madaling panahon. Yung sa isip niya. Sana ngayon na. Pero paalisin mo muna ako rito, Panginoon. Madadamay ako dito. Kaya siya, umalis, lumayo. Tapos hinihintay niya. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, nagpatubo ng halaman para paginawahan si Jonah. Kaso, Sarap, sabi niya, salamat. Tapos biglang ipinakain sa uod na tuyo. Nagalit pa. Bakit po kung ngayon bibigyan ng kaginawahan tapos ngayon papatayin mo rin? Ikaw nga, Jonah, nagrereklamo ka eh. Hindi ka naman ang lumikha sa Nineveh eh. Anong karapatan mo magreklamo kung gusto ko silang iligtas? At kung gusto ko silang sunugin, ano rin karapatan mo? Kaya wala talagang freedom na masasabi. Nasabihin natin, libertarian eh. Walang libertarian freedom. Our freedom is under the power of God. We cannot go against His free will. May free will ang Diyos, pero ang free will mo, kakatiting lang, di mo kayang lagpasan yon. Di mo kayang talunin yung kalooban ng Diyos. Kasi napakaliit mo, dinilang ka lang, putik ka lang. Yan sabi nga ni Pablo, may karapatan ba ang luwad doon sa magpapalayok? Tama. Na magsabi doon sa magpapalayok, gawin mo kung ganito. Gawin mo kung ganyang mamahaling bagay. Wala. Kasi bakit? Ikaw ay ililikha lang eh. Sino ka para magmataas sa lumikha? May karapatan ba ang lumikha na sabihin sa manlilikha, "Oy, tumigil ka, ayaw ko." Grabe ah. Teka muna, pas muna. Pas muna ako ngayon. Huwag ko munang mangligtas ha. Ayaw ko. Nag-schedule ang Gusto ko tao. pang magpakasama. Diba?
Lord, may papatayin muna ako. Mayroon muna akong hold upin. Di ba? Huwag mo muna akong patayin. Meron muna akong hold uping bangko para mayaman muna ako. Oo. Malasap ko muna ang sarap ng buhay. Saka muna ako ligtas. Ganito pala ang doktrina. Oo, parang ganyan. Yan ang doktrina ng Armenian system of theology. Nakikita po natin kung gaano in the light of the scripture, kung gaano talaga nakakapangit itong doktrina na ito. At hindi Kasi daw, ang tao daw, mayroon na kakayahang mag-harden ang puso. Kaya di ba sabi niya, kaya naman ng taong i-harden ang puso eh. Hindi naman ang konteksto noon yung salvation ng kaluluwa eh. Yung sinabi kasi na sa Hebrews 3:15, yung sinabi doon na pinatigas nila ang kanilang puso sa wilderness, sa ilang. Di ba? O kasi, mga non-believer naman yun eh. Hindi naman yun believer. Di naman talaga yun may inward call eh. Yun yung mga, pastor, yung mga pinuksayo na. Yun yung pinuksa, pinatay. Hindi naman ligtas ang mga yun eh. Mga unbelieving Israelite yun. Kaya nga pinagpapatay na sila eh. Hindi sila nakarating sa lupang Hindi naman sila pati talaga dinil ng Diyos eh. Dahil talagang inaiwan sila ng Diyos. Pero pag ginusto ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka tatanggap. Imposible naman. Pwede po, pastor, na ganito yung ating isipan, no? Na yes, you can resist the gospel as long as hindi pa nag-intervene ang banal na spirito. Pero once na kumilos na ang Diyos, makakatulad ka na sa yung sinasabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 25, 26, no? Na sabi doon, bibigyan ka niya ng lilikain yung pusong bato ay gagawing pusong laman, no? Palalambutin ng Opo. Diyos. Para ito ay magawa niyang sumunod sa kalooban ng Diyos, no? Di ba? O paano ka na tatanggi? Malambot ka na. Kasi papalitan naman ng Diyos ang puso mo para ka Yun. hindi makatanggi eh. Papalitan. Kasi nga nauuna muna yung regeneration para kaya yun ang ibig sabihin ng irresistible grace. Once a person is already regenerated, he cannot resist the grace of God. Talagang Pero the gospel is resisted by the non-regenerated. yes, yun Kasi po. normal naman ang hindi naman talaga pa pinalambot ang puso eh. Opo. Normal naman talaga sa patay sa espiritu. Nung hindi pa tayo tinatawag ng Diyos inwardly, talagang tayo ay lumalaban sa Diyos. At nakakalaban tayo sa kanyang desisyon eh. Tama po. Diba? Pero hindi sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nakalaban. Pinahintulutan tayo Pinahintulutan. na tumanggi. Hindi tayo tumanggi na parang at liberty tayo, meron tayong freedom talaga na hindi niya sagka na tumanggi tayo sa sarili natin. Kundi, pinahintulutan tayong tumanggi kasi hindi pa naman niya tayo binubuhay sa espiritu. Tama. Yun ang- So, an unregenerate man is always resisting, not the grace, but the gospel. The gospel. Because hindi yung grace naman ang nire-resist niya eh. Kasi hindi pa naman siya nilapatan ng grace eh. tama po. Kasi yung grace, pag kumilos yun, Pag ang grace na ang kumilos sa'yo, alam nga naman, grace na yun eh. opo. Biyaya na yun. Naintindihan mo na yun. Hindi mo na matanggihan yun. Pero yung gospel preaching, natatanggihan yun. Opo. Yun ang tawag doon is external call. Yun. Yung grace na sinasabi sa Calvinism is inward call. Inward The call of the Spirit. Pero ang Dalawa kasi ang calling eh. Yung calling ng tao, outward. outward yon. Siyempre, kahit anong gawin ng taong pangangaral, kung talagang magaling yung pastor sa pangangaral, na-convince yung tao, pwede siyang tumanggi kahit na anong gawin ng pastor. Natatanggihan kasi yung outward call eh. Kasi panlabas lang, hindi pa binuhay yung inner man. Hindi pa binuhay sa espiritu yung tao. Pero yung sinasabi ditong irresistible grace, yun yung irresistible grace na yon, ayun yung inward call ng Holy Spirit, di ba? Explaining to the regenerate person the grace of God. So, yun. Ang nangyayari kasi is, pinagsasama na naman nila. Yung sa Yung outward Arminianism, call at inward call, pareho lang daw Opo. yun, natatanggihan. saka pag, yun nga, yung inward call, natatanggan yun. Sa kanila, sa atin po, yung irresistible, yung Natatanggihan yung outward call, natatanggihan. yung gospel call ng pastor, ng mga ngaral. Di ba? Pero pagdating sa inward call, na pagkatapos ma-regenerate na yung tao, inward call na ang tawag. Yun yung irresistible grace. Sa aspeto na yon. Kaya Opo. muli, ay misunderstanding uli ng Armenian system.
nung mga Armenian na yan, na naniniwala kay Armenius, yung ating view na irresistible. Akala niya, pati yung outward call kasama, hindi natin, walang differentiation tayo. Opo. Hindi. Talaga natatanggihan ng tao. Yung pangangaral nga, natatanggihan eh. Kasi bakit? Hindi pa siya regenerate eh. Oh, hindi pa siya binuhay ng Diyos. Kahit anong gawin mong pangangaral, pag hindi binuhay yan, tatanggihan. Opo. Pero sinasabi natin hindi kayang tanggihan, yung applied grace na sa puso ng tao na yon. Yun yung pagtawag na ng banal na espiritu sa isang tao sa kanyang kaloob-looban, sa Opo. kanyang puso, isip, Yun kasi po yung na kapangyarihan binago ng na Diyos. ng Diyos Mhm. upang siya ay makaunawa na. 1 Corinthians 2:14. A person without the Spirit of God cannot understand spiritual things. Kaya nga mga walang Spirit ng Diyos, talagang natatanggihan nila. Tatanggihan Kahit po nga nila. tayo, nung hindi pa tayo binigyan hindi pa tayo inindwell ng Spirit, lagi nating tinatanggihan ang gospel call eh. Di ba? Ayaw mo nga eh. Opo, ayaw mo. Kasi pag nakakarinig ka ng gano'n, ang baduy, ang corny. Ang corny ng Oo. pastor. So, Ano yun? Pagka pala ako sumampalataya, ang iisipin mo ngayon, di na pala ako mag-i-enjoy sa buhay, mga ganon. inom. Hindi na ako mag-iinom, nako. Ayaw ko nga dyan. Pero mo, hindi na ako pwedeng maglasing, hindi ako pwedeng manigarilyo. Yung mga babaero, hindi ako pwedeng mababae. Yung mga mahilig sa kalayawan, hindi na ako pwedeng maglakwat siya. Opo. Diba? Kasi titino ako, biruin mo. Kaya nga tinatanggihan natin, kasi nga hindi pa naman tayo nakaranas ng grace eh. Opo. Hindi pa naman ini-apply eh. Karna pa yung puso. Karnal pang puso mo, hindi pa napalitan ng pusong bato. Ay, ng ng pusong pusong mamon. Ay, pusong laman. Man. Iba naman ang pusong Puso mamon. mamon po eh. Iba yun. Iba yun. Sumobra na, di ba? O, di ba? So kaya malaki ang pagkakaiba ng Armenian system at saka ng Calvinistic system. Pagdating doon sa salvation, sobrang polar siya. Ano, may polarity. Ang popularity. Oh, masyadong magkasalungat. Opo. May ilan pang video po dito, Pastor, na panoorin po May natin. may isa pang video, tingnan natin. At ating i-comment. Dalawa pa yatang video yan, di ba? Oh, parang Ay, isa pa. next, bro. Yan ba yun? Hindi, yung isa pa. Yan, ganun lang. We understand that salvation belongs to the Lord. Diba? Malinaw yan. Malinaw sa atin yan. Talaga namang galing sa Panginoon yan. Wala tayong i-contribute dyan. Diba? Malinaw naman sa atin, it's not by works. It is through faith. Not by works, by grace, through faith in Christ. Okay? So kaya lang, pag ganyan ang definition, parang hindi totoo ngayon yung responsibility ng tao. Yes, we understand. We believe that God is sovereign. But equally, we also believe that man is responsible. Ngayon, paano natin sasabihin that man is responsible if God will make man willing to believe? Kumbaga, Kung ang hindi ka Diyos pa rin. ginawang willing, hindi ka Diba? Eh, di maniniwala. ka naniniwala. So, paano ngayon naging responsible ang tao doon? Yun po yung argument niya, Pastor. Kasi paano nga naman masasabi na responsible kasi duduel sila doon sa responsibility, human responsibility. And then, kung ang sinasabi ng mga naniniwala sa irresistible grace, God makes man willing, yung unwilling heart ay ginagawa niyang willing, paano makikita yung human responsibility daw doon? Yun ang... Kung hindi nga tayo ginawang willing, paano ka nga rin maging responsible? Ayaw mo Oo. naman talaga. Di ba? Baliktarin mo rin. Kung ayaw mo talaga, di ba? Paano ka maging responsable na tanggapin? Ay naman. Pareho lang yung may responsibility. Umayaw ka at tumanggap, pareho lang may responsibility. Hindi nawawala ang human responsibility Yes, kahit ginawa kang willing. Di ba? Kasi responsible ka pa rin. Hindi naman ibig sabihin, kinaladkad ka ng Diyos nung ikay gawing willing. doon na Diba? naman sa term na yun na Hindi responsibility. kasi doon ulit tayo babalik na ano ba ang state ng isang tao before na siya ay makakilala sa Panginoon. He is dead in sin nga eh. Opo. All he can do is to deny God eh. Tama. Kaya he needs to be made willing. Unless, kung hindi, otherwise, hindi siya talaga maliligtas eh. Kasi pinipilit nila kasi na ang tao, hindi talaga siya makasalanang ganap eh. Yun nga doon Yun tayo ang- nag-uumpisa eh. Hindi siya makasalanang ganap. Meron pa siyang kabutihang natira nga eh. So,
they oppose the doctrine ng total Opo. inability. Opo, lagi rin po nilang binabanggit. Babalik at babalik tayo roon. All humans are all responsible. Only that, he is responsible to make decision according to his nature. And the nature is human beings. They are by nature sinful. Ayun. Kaya ang tangi lang niyang ginagawa is to sin. O, di ba? Responsible pa rin siya doon. Hindi naman ibig sabihin, dahil ikaw likas ng makasalanan, hindi ka responsible sa pagkakasala. Hindi rin ibig sabihin, likas ka ng pinabanal, hindi ka rin responsible na magpabanal. Pareho lang namang hindi inaalis ng Diyos ang responsibility. At ang ginagawa pa ng Diyos ay kanya itong sinusuportahan. Yun. Kanyang binibigyan ng kalayaan lalo na gumawa ng mabuti. Hindi ganoon na inaalisan ng kalayaan. Opo. Maski nga ngayon, malaya pa rin nga kayong tulig sa ininyo ang Diyos kahit iniligtas na kayo, di ba? Kung ang Diyos nga, talagang just ang Diyos, pinatay na lahat kayo. Opo. Biro mo sasabihin mo na mas makapangyarihan ang tao kaysa sa Diyos pagdating sa kaligtasan. Dahil di naman nila sinasabing balance lang eh. Ano ang sinasabi ng Arminian? Unless na ang tao ay tumugon, hindi siya kayang iligtas ng Diyos. Yun naman talaga eh. Sasabihin nyo pa, naniniwala kayo sa power ng Diyos sovereignty. May Arminianite talaga. Diyos. Meron nga kayong Arminianite eh. May kryptonite nga eh. Di ba eh? Na yun ang hindi kayang anuhin ng Diyos eh. Baliin eh. Yun ang hindi kayang labanan ng Diyos eh. Yung inyong freedom. So paano naging compatible sa inyo yun? Hindi compatible. Mas lamang ang inyong nature, ang inyong kalayaan bilang tao. Mas lamang ang inyong goodness. Yun ang kanilang pinagdidiinan na may free will talaga ang tao. Kaya kahit anong pagbalik-baligtarin mo, pag sinabi mong, naniniwala naman ang salvation is of the Lord. Pero, kailangan pa rin ang responsibility. Ay, hindi talaga sa kanyang salvation, sa inyo eh. Ang ginaw eh, di ba? Naniniwala naman kami na salvation is of God. Salvation is of the Lord. It's only by grace through faith. Pero, naniniwala pa rin kami na sa amin pa rin nakaligtasan. Dahil kailangan naming tumanggap at i-exercise yung aming karapatan na magdesisyon. So self-defeating talaga. Self-defeating eh. Samantalang sa amin is, naniniwala kami na salvation is all of God. Salvation is from the Lord, from beginning to end. And salvation is by grace, through faith. And our response is only reaction to His grace. We are made willing, that's why we willingly embrace, di ba, the grace of God. And it cannot be resisted because it's overwhelming. Tama. Once you have understood what grace means and what God has done for you to be saved, you cannot resist that. Ang problema lang kasi, yung tao kasi hindi pa binuhay kaya nagre-resist. Kayang i-resist iyon, yung gospel preaching, pag hindi pa siya Regenerated, di ba? So, yun po. Baliktad kasi akala lahat na-regenerate na. Lahat kasi nga sa kanila, lahat naman ay pwedeng ma-regenerate eh. Walang pinili naman ang Diyos talaga. Kasi self-appointing yan, self-election. Nakita ako ng Diyos sa sasampalataya, kaya niya ako pinili. O di, ikaw din pa rin ang nagpa-elect sa Diyos, hindi ang Diyos. Ang malayang pumili sa iyo. Elect mo ako. O, di ba? Nakabase doon yung eleksyon ng Diyos sa kanilang future acceptance eh. Sa future belief. O di, ibig sabihin, ikaw pa rin pala. Nakita lang ng Diyos yun. Kaya kanya inilig, kaya siya nagpasya, naging retroactive ba? Nag-retroactive lang pala naman yung faith mo. Nakita ng Diyos yun, yung effort mo. Kaya retroactively, nag-respond siya based on that foreseen faith. Yun yung self-election at foreknowledge according to them. Election by foreknowledge. By foreknowledge. Oh. Yun ang problema. O hindi talaga ang Diyos ang Savior. Ikaw pa rin, kasi nakita ka lang naman ng Diyos eh. In-honor ng Diyos yung nakita mong worth. Natatanggap ka sa Kanya. Dahil may natira sa iyong kabutihan. At yun ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Natanggapin o tanggihan ang Diyos. Pero napakaraming kasulatan ang sumasalungat sa doktrina ng tao pwedeng karapat-dapat ang kanyang makikita ng Diyos na gawa niya. Kasi kahit nga ating mabubuting gawa, maraming basahan pa rin lang. O paano yung nakita ng Diyos sa iyong mabubuting gawa sa future?
Maraming basahan nga yun. Paano siya magre-react doon? Paano maging katanggap-tanggap? Di ba? Mhm. Pasador yun eh. Bulok yun eh. Mhm. Discharge. Nana. Mabaho. O tapos, nakita niya yon yung mabahong yon. Ay, ililigtas ko to dahil dun sa kanyang maruming basahan na yan. Kabutihan na yan. Imagine that. Ganun tayo karumi sa harapan ng Diyos. Napakarumi natin sa Diyos na kahit yung mabuti natin gawa, pawang maruming basahan din lang eh. Tapos sasabihin mo, yun ang nakita ng Diyos. At yun yung pagtanggap mo, yun ang mabuti mong gawa. At yung pagtanggap na yun, ang iyong kryptonite. Dahil pag hindi mo tinanggap, walang magawa ang Diyos. Di ba? That's a problem. Kaya ang ano dito yung presuppositional apologetics, wala ka talaga eh. Ay, opo. Kahit philosophy, wala. Common sense, logic. Opo. Illogical kasi ang ang Arminianism. Tama po. Illogical. Hindi siya nagko-conform sa tamang pangangatwiran, sa tamang argument. The illogical Arminianism. Arminian. Tingnan basahin po natin, Pastor, yung bago tayo magpatuloy. Sige, Ilang basahin mga naman natin yung mga comment ng ating mga manonood. Tingnan natin. Sabi po ni Brother Skia, ang nangyayari po ay parang salesman ang mga preacher. Para nakasalalay sa presentation nila yung kaligtasan ng tao. Dun sa performance nila sa pagsisend ng message at sa pag-follow up nila. Kaya kung ano-anong system ang naglilitawan gaya ni G12. Yes, precisely. Nakasalalay sa preacher kasi nga may kakayahan ang tao na sumampalataya. So ang gagawin ng preacher, yung kakayahan na yon ang kanyang tatargetin. Na isusut niya doon sa gusto ng taong yon yung presentasyon ng ebanghelyo. So kung ano yung gusto niya, wag mo munang banggitin yung mga negative kasi hindi niya magagamit yung kalayaan niya kasi kung may kalayaan man ng tao, typically naman ang tao, ang gusto lang naman niyang tanggapin yung maganda. So kaya wala pa rin kalayaan kasi walang presentasyong tama eh. Kasi paano ka magkakaroon ng kalayaan tumanggap kung hindi na i-present sa iyo ng parehas o ng walang bias ang ebanghelyo? Paano ka magkakaroon ng kakayahang tunay na tumanggap kung hindi naman sinabi na pagka ikisumampalataya kay Kristo ay pwede kang usigin ng iyong mga mahal sa buhay na hindi Kristiyano, lalo kung iglesia ka o kaya Buddhist ka. O kung Muslim ka, itatakwil ka ng iyong kultura at hindi ka na magiging kabilang sa komunidad. Paano magkakaroon ng kalayaan kung hindi mo sinabi yung pagpipilian? Kasi ang kalayaan nakasalalay doon sa balancing presentasyon. Na kailangan may pros and cons para maging malaya ka. Kasi hindi naman pwedeng ito lang ang iyong papakinggan. Tama po. Imbalance yun. Kasi hindi nakasalalay sa balancing presentasyon, hindi rin balance ang freedom. Kasi to make something very effective according to the concept of freedom, kailangan balance. Tama. May choices. Para makapag-exercise. Halimbawa, sinasabi sa'yo, okay, sasakay ka sa isang mamimili ka, sasakay ka sa isang speedboat, sasakay ka sa isang barko. Itong speedboat, ito, mabilis. Pero dahil maliit, pwedeng tumaob. Anong pipiliin mo? Ngayon, ito namang barko, mabagal. Pero kahit anong bagyo, it takes signal number 4 para yan palubugin. Ngayon, okay, naroon ka na. Mamimili ka ngayon. Based on your freedom, kasi meron ka ng freedom mamili kasi na-present na ang pros and cons. Yun. Ngayon, kung nandito na ako sa, may responsibility na ako. Kasi alam ko na pwedeng lumubog. Dito naman sa barkong malaki, dahil naipaliwanag sa akin na ito ay matagal, makarating. Hindi ako maiinip. Responsibility ko ngayon na magtiis. So, may balanced presentation. Problema sa mga naniniwala sa free will, they cater to the sinful appetites and desires of their audience, yung gospel . Tapos ang gagawin, imamanipulate, papatanggapin. Kasi nga, may kakayahan ang taong tumanggap di ba? Dahil nga may freedom. Pero sasabihin nila, okay, sino ang gustong tumanggap kay Kristo? Pagkatapos na i-present ang gospel ng bias, na hindi sinabi yung mga cons. Ang sinabi lang, pwede kang yumaman, pwede kang gumaling. Ang Diyos ay makapangyarihan. Pwede mong maranasan ang mga pagpapala ng Diyos na walang sukat pagsidlan. Yun na. Tapos ngayon, pinag-decide mo,
Hindi na sila ang nagde-decide, ikaw na. Nasaan ang freedom? Nga naman, ano? O di, pagkatapos mong i-present ng bias, yung gospel, hindi mo sinabi ng buo. Kasi sa Reformed doctrine, sinasabi Opo. ng lahat. Para nga, kasi hindi naman makaka-regenerate ang Holy Spirit kung walang repentance. Tama po. Kasi ang regeneration ay resulta ng presentasyon ng Ebanghelyo din, ng Word of God. Opo. Doon kumikilos ang Holy Spirit sa Word of God na naipipresent. At yun ang ginagamit ng Holy Spirit para yung tao i-convict at i-regenerate. Paano mo kukonvict ang isang tao ng banal na espiritu kung walang repentance sa preaching? Kung walang kasalanan sa preaching? Kung hindi dinidil na dapat ikaw ay magbalik loob sa Diyos dahil ikaw ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Kasi nga, dahil Armenian ka, ang sinasabi mo, karapat-dapat ka pa rin dahil may natira pa rin mabuti sa iyo. Opo. One-sided pala sila. O, di ba? Kaya kita, paano nagkaroon ng freedom doon? Tapos ito pa, pagkatapos na i-emote, may mga music, may mga lighting system, sound system, mayroong elemento ng manipulation Tayak. na pinapaiyak, yung mayroong yung speaker nag-aral ng public speaking. Opo. Kaya ang intonation niya talagang napaka-effective. Parang si Kibuloy. Abo kon susi! Parang talagang mangingilabot ka. Ito na. Pagkatapos na sila, meron ng tinatawag na placebo feeling, nung talagang susunod na sila kasi na-manipulate ng isip nila doon sa mga pinagsasabi, doon sa mga ilaw. Meron pang pagging yan sa G12. May Opo. pagging. Para yung iyong judgment, hindi mo na ma-practice kasi lunod ka na nung nakikita mo na usok-usok. Para kang nasa, di ba? May isip po parang ka Heaven. nasa heaven na. O, wala ka na nga yung kakayahang mag-process sa isip mo Tama. ng mga salitang naririnig mo. Tapos ang naririnig mo na lang, tumaas kayo yung kamay. Iiyak. Parang Tapos iyakan ng katabi mo, may naglulupasay na. Ikaw din, nadala ka na rin. Kasi placebo effect yan. Kung ano yung nararamdaman ng iba, Naglupas. mararanasan mo rin yun. Diba? May emote ka na rin. And then, syempre, kung ano yung sasabihin ng pastor, sabihin mo ito, susunod ka na. Kasi na-manipulate ka na eh. Wala ka ng power to exercise yung freedom. Oh, nasaan ang freedom doon? Oh, ang pinagmamalaki niyo yung freedom. Nawawala nga ang freedom sa Armenian kasi binobolan niyo ang tao eh. Hindi niyo pinipresent ng tama ang ebanghelyo tapos sasabihin niyo kayo ang may karoong kalayaan na magdesisyon. Kita mo yung mga product ng mga taas kamay na pagpapatanggap na gawin niyo si Kristong Diyos, ha? Gawin mo si Kristong Panginoon dahil hindi siya Panginoon eh. O, biro mo napakamali, si Kristo daw hindi Panginoon. Paano nangyari? Panginoon na si Kristo kahit ng makasalanan, hindi lang nila kinikilala. Opo. Diba? Pero siya pa rin ang Panginoon. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagiging alipin ng taong makasalanan. Kaya nga isang araw, papailalim sila sa paghuhukom ni Kristo eh. Siya nga hatol eh. Kasi nga, hindi sila kailanman makatataka sa kanilang responsibility at kanilang accountability sa Diyos. Tama po. O, di ba? Utod na ngayon, iyak-iyak na. Kaya minsan, dadalawin na, tumanggap na. Tapos sabihin, ba't mo ko dinadalaw? Born again ka na, ha? Bakit? Nakita kita, tumanggap ka pa nga eh. Ay, ganun ba? Ganun ba yun? Hindi ko nga alam kung anong nangyari sa akin nung gabing yun eh. Kasi alam ko lang may kainan. Tapos pagdating ko, meron na palang pagpapatanggap na pala yan. O, di ba? Siyempre, paano ka tatanggi? Pakakainin ka. Sasabihin, ayun na pala yun. O, tapos, ayun na pala yun. Kasano na pala ako? Kaya ang daming Kristiyano sa loob ng church na dahilan lang sa emosyon, naroon. Kaya pag nangaral ka na ng tama, at iyon ang sinabi ang katotohanan, na hindi yan lang ang pagiging Kristiyano. Kailangang maglingkod, kailangang magandog ng iyong buhay. Isuko ang lahat sa Panginoon. Aalis yun. Kasi from the very start, yun yung naunawaan nila sa gospel sa pagiging saved. Kasi from the very start, ang ginamit niya, freedom. Opo, yun. Yung free will. Kaya may free will din siyang umalis. Di ba? Pero yun nga, sa definition ng free will, nasaan ang free will kung minanipulate yung will? Tama po. Na iyon ang ginapos sa emosyon, iyon ang pinasunod, iyon ang binola-bola. Di ba? Parang scam lang yan eh. Hindi mo sinasabi na, alam mo, pagka ikaw ay nag-join dito, pwedeng mawala ang pera mo pag tumaya ka sa scatter. Di ba? Pero pag nanalo, sabihin lang, ito ay double ito, meron dito triple, quadruple. Di ba? Yun lang ang sasabihin. O di ba? Ay ikaw naman, guyong-guyo ka, no. Hindi mo alam yung pala, ano ka lang,
papakibitin kumbaga sa isda, papatikim-tikimin ka nung Papatikimin. ano, Tapos huli ka. pampatikim, tapos kakainin mo na yun, pala may biwas na. Opo. O free muna yung iba, free. Pero huli ka na, tapos ma-addict ka na doon. Tapos naka-program na iyon na mananalo ka ng 2 beses. Tapos di tataya mo lahat kasi nananalo. Tapos, Pagtaya mo na 3 beses, hugot, dala lahat. dala, pati pang ano. Sabi nga, dala pati pa bato. Pati bato mo, wala na. Ngayon, mamumuhunan ka na naman kasi gusto mong makabawi eh. Iyon ang ginagawa ng mga ibang Armenian eh. Kinakati-kati lang eh, sa feelings, emosyon. Tapos bubulahin pagka naghihirap na, sabi, ay kapatid, baka naman may ano ka lang. Kaya pa yan. Hindi yan totoo. Emosyon lang yan, kapatid. Wala kang sakit, isipin mo lang, magaling ka na. Di ba? Isipin mo, mayaman ka, isipin mo, anak ka ng hari. Yun. Iyo ang mundo. Yun. Kasama kang tagapagmana. Di ba? Kaya tumindig ka at magtaas na ka. Grabe. Magpakataas na ka sa mga tao. Grabe pambubula ng mga... Yan ang realidad po yan, Pastor. Na talagang nangyayari yan. Ginagawang literal na yung spiritual. Tapos, pagka yung worship, di ba? Mga kapatid, nung ikaw nga ay lasinggo pa, di ba? Nagtsatsacha ka. Magtsatsa ka sa Panginoon. Magtsatsa ka rin para sa Panginoon. Yan na, di ba? Ayan na, pagkagising sa umaga. Pa ako'y nagtsatsacha. Tuwang-tuwa na naman yung mga tao. Pil na naman. Di ba? Tapos may mga young people's conference. So, talagang on fire. May camp. Kasi puro pambobola yung pastor. Alam mo, na-invite ako dyan isang camp. Doon sa Infanta Quezon. Nainis ako kasi last night na yun hindi na dumating yung speaker. Akong na-invite. Ba't grabe, nagpahanga yung mga music team. Ginalingan talaga. Sigaw-sigaw. Ang hindi lumukso, hindi pagpapalain. Ang hindi pumalakpak, hindi i-bless ng Diyos. Mas mataas ang lukso, mas marumaragas ang pagpapala. Ay, hindi ako pumapalakpak, hindi ako lumulukso. Ay, lalong sinigihan. Tapos yun na nga, nagpa-emote-emote na. Tapos ang ginawa ko, nag-walk out ako, tumigil. Ako na ang mag-speak. Yari sila lahat. Di ba? Ano kayo? Paano yung putol lang kamay? O di hindi pagpapalain, di makapalakpak. Anong sabi ko po ngayon? O yung rayumahin, paano pa yan makalukso? Look, paano? Minamanipilit nyo ang tao kung hindi kayang lumukso dahil may rayuma. Di isipin niya, huli siya sa pagpapala. Walang pagpapala kasi hindi makalakpak. Tapos yung mga bandang huli ng kanta, Hallelujah, purihin ka, para mag-emote-emote ka na rin. Kasi nga, maiiyak ka na rin sa tagal Talagang maiiyak ka, gusto mo nang tumigil. Sabihin mo na lang, para lang tumigil na, mag-iiyak-iyakan ka na rin. Akala naman nila, inaiyak ka dahil sa kanila. Kaya manipulation na lang to the max. Minamanipulate din ng nakikinig, yung pastor. Minamanipulate din ng pastor yung nakikinig. Sasabihin ng pastor dahil nalimutan ang preaching, Hallelujah! Amen ba? O kasi wala nang masabi. Amen na lang. Amen! Di ba? Hallelujah, amen na lang. Kasi hallelujah, praise the Lord. Kasi wala na siyang naiisip, kundi yun na lang. Opo, amen. Manipulation na lang tayo. Kaya nga, puro bulahan lang naman sa kasinungalingang ebanghelyo Yung false gospel, puro tayo pambubola sa tao. Opo. Tapos miniminti natin itong mga hindi tunay na Kristiyano, itong mga kambing. Di ba? Biro mo, piniplis ng pastor yung mga kambing. Isang araw, sisipain ka niyan. Suwagin pa. Susuwagin ka pa. Kasi kambing yan Biro mo yung buong buhay mo bilang isang pastor, yung iaalay sa mga hindi naman sa Diyos, pupuntang impyerno, mga kambing, tas bubula-bulahin mo sila para manatili silang sumunod sa iyo. Diba? Sa bandang huli, sayang ang effort mo kasi tatakasan ka rin ng mga yan. Lalabanan ka ng mga yan. Hanggang sa natitira lang, may isa-isa doon na tunay na tupa, isa-dalawa. Nadideprive pa yung tunay na tupa sa Word of God Kasi naghihintay yung tupa ng salita ng pastol, hindi niya marinig Namamayat na. Namamayat na yung tupa. Dahil ang piniplis mo yung mga kambing, ay mas marami ang kambing. Ay di umalis yung 2 tupa. Lahat kayo natira, kambing lahat. Pati pastor. Wala O diba, lumitaw, yung pala, false church yon, kambing lahat. Walang tupa, kahit isa. Dahil umalis na yung tunay na tupa, naghanap na ng kinig ng pastol. Naghanap na ng feeding. Naghanap talaga ng Kaya hindi po ako after sa marami. Okay lang ako kahit konti, basta totoo.
Yung marami, nako, marami lang sa ano yan, Sa- sa pakiramdam lang masarap yan. Pero ang problema, pag alis niyan sa church, ano ang buhay niyan? Sinasalaulan niya ang Panginoon. Mhm. Pupunta lang sa church para pagpalain, para bulahin din yung mga kapwa mananampalataya, uutangan. Na naalala ko gusto yung nung nasa Caloocan pa rin ako sa isang church na dinadaluhan ko. Ang dami doon. Ang dami. Yun pala, mga ano lang sila. Kaya sila nag-church nga dahil sila yung mga worker po doon. Mm. So, pag nasa loob sila ng church, tuwan-tuwa yung pastor at ang dami na natin. Mm. And then, parang kala mo, banal talaga sila at mabait. Pero nung nakalabas na po sila doon, na yung pamumuhay po nila, nakita mo sa mga kanto-kanto, doon sa dating buhay nila, mga nagiinuman. Mm. So, magsusugal. Ganun din, bumalik sila sa dati. Kaya, mahirap talaga. Maganda rin po kung marami at kung totoo lahat. Mm. Pero kung sila po ay nagpaparami lang at hindi naman talaga totoo sila ay mananampalataya, mas maigi pa na kaunti na. Mm. And it starts with yung gospel preaching na ayon sa katotohanan. Mhm. Para totoo. Opo. Kasi sa umpisa pa lang, pagka ang gospel presentation mo ay Armenian nga lang, na minamanipulit man tao para magdesisyon, o kaya Pentecostal charismatic, Opo. feel good, prosperity, Opo. gospel, hindi na talaga maging totoo yun. At pag nagturo ka na ng tama doon, aalis talaga yun. Kaya sa umpisa pa lang dapat, sabihin mo na ang totoo. Mhm. Para umalis man sila, sa umpisa pa lang, umalis na sila. Hindi ka na nag-effort ng matagal. Hindi sayang ang effort mo. Di ba kaya nga ang Panginoong Jesus, nung marinig niya, sabi nga ni John, nung marinig ng mga tao yung mabibigat na pananalitang sinabi ni Jesus, Oo, umalis. nag-aalisan sila. Kasi mas maganda yung umalis na sa umpisa pa lang, kaysa sa along the way, 30 years na kayong magkakasama, yung pala kambing. Mhm. Ang sakit noon, biro mo, naging close na kayo. Diba? Andoon na kayo sa ano na talagang halos kayo magkabagang na, magkapatid na ang turingan. Tapos only to find out later on na pag may doktrina ng tamang dumating, aalis. Mhm. Tapos magkakasamaan na ng loob. Diba? Split na. Mas mabuti na sa umpisa pa lang, sabihin mo na agad ang totoo. Whether, take it or leave it. This is the gospel. I will not present it to you in a manner that will suit your fleshly desire. This is the gospel. Mhm. You need to repent. You need to put off yung lahat ng iyong mga Tama po. masasamang ugali. And you need to really obey the will of God. At least, umpisa pa lang, nagkakaalaman na tayo na ito yung gospel namin. Mhm. And then later on, kung nagstay ka pa rin sa kabila ng lahat, totoo ka. Willing ka na makarinig ng masasakit. Oo. Pero kung ang gusto mo lang, ang marinig, magaganda lang, huwag ka rito. Kasi tiyak, masama kami sa'yo isang araw. Kasi pagdating sa Christian living, mababanggit namin yun. Mhm. Mas mabuti na yung mas maaga, sinabi mo na ang katotohanan, kaysa binola-bola mo siya at napalapit pa sa'yo. Mhm. Pagkatapos masakit na ang paghihiwalay. Marami ka ng pinuhunan, pawis, luha, dugo, pagod, pera, pagkatapos aalis din pala. Mhm. At least ngayon pa lang, ito po ang aming gospel. Hindi po kami dito ng bobola. Tama. Hindi po kami dito nagsasabi ng mga kasinungalingan. Ito po ang sinasabi ng Panginoon at kung ano lang sinabi niya, yun lang ang aming sasabihin. Hindi namin i-interpret ito ng para matuwa ka lang. Kundi interpret namin ito sa kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa tao. And that's the true gospel. Hindi binubola ang tao. Diba? Kaya ang Armenian system, marami diyan tumanggap lang dahil sa altar call. Altar call, yan ang kanilang pet doctrine. Mhm. Ang nakalungkot po niyan, Pastor, kasi siguro, yun nga, na-experience din natin po pareho yan eh. Nauna ka lang po sa akin. Kasi nauna akong panganak. Ako naman po nung dumating ako sa isang church na talagang nasimulan sila sa maling Mm. At kahit na anong gawin ko na ituro yung tama talaga na natutunan ko sa Biblia talaga, mahirap na. Mm. At ang mangyayari po nun, syempre lahat sila ay nagkakasundo doon sa natutunan nila nung una pa. Ikaw na dumating ka doon, nagtuturo ka ng tama, ikaw ang lalabas ng mali. Mm.
At mahirap na yung ang experience talaga sa ganyan. Hindi mo na sila po kayang baguhin. Maliban na lang may mga bago talagang nakarinig talaga ng tunay na gospel. Pero yung mga dati, hindi mo na po sila mababago. Ang kanila pong paniniwala, pastor diyan dito na ako dito na ako mamamatay. Ganun ang belief po nila. Actually, ang Armenian system is still Roman Catholic in disguise. Oh. Kasi ang Roman Catholic, di ba, you need to perform, you need to do good works so that you can be saved. Ang pagkakaiba lang is, nakatago, nakakloak yung good work doon sa faith. Na kailangan may faith ka bago ka maligtas. Opo. Tapos sasabihin nila na yung faith, hindi yung good work. Pero good works pa rin. Paano hindi good works yung faith? Faith nga di ba? Galing sa'yo. At saka ang definition nila ng faith, yun din ang dahilan kaya ang Diyos pinili ka. O hindi good work nga ang dahilan kaya ka pinili. Di ba? And you must continue to believe unless if you will not continue to have faith and you apostatize in the end, then you will lose your salvation. Kaya nga, by work pa rin. Kasi they have earned it by using their faith, which is ang definition nila is that's the only good work that you can contribute. Yes. The faith that you will exercise because you cannot be regenerated unless you believe. Kaya yung belief mismo, yun ang reason eh. Kung ang belief, ang definition mo ay hindi ka loob ng Diyos at galing sa'yo talaga yun. Sa'yo pa rin. Ba't mo sasabihin hindi sa'yo yun? Tama. Sa atin kasi, yung faith natin is hindi sa atin eh. Galing sa It Diyos is a talaga. gift of God. It is the result of regeneration. Regeneration muna, and in an instant, pagkatapos na ikay ma-indwell, you will be given faith to appropriate yung salvation. Pero sa Yun. kanila, is faith muna. At ang definition nila ng faith talaga, they exercise their freedom. Oh, hindi good work nga kasi freedom eh. At saka, ang una pa lang, ang sinasabi nila, hindi naman talaga totally unable ng tao. Hindi naman talaga siya totally depraved. Hindi talaga siya lubos na masama. Opo. O, di ba? Kaya kabutihan pa nga, yung natitirang kabutihan na yon, yun ang kanilang in-exercise upang sila'y iligtas ng Diyos. Para sila Therefore, Catholic nga. Tapos pag ikaw ay nawala na sa faith, di ka na nagpatuloy sa paggawa ng mabuti, at tumalikod ka na nga sa Diyos, ay mawawala ang kaligtasan. nawala ang That's Roman kaligtasan. Catholicism. Walang pinagkaiba. Nakatago lang yung faith na hindi siya good work. Pero pag tinanong mo, kanino yun? Sa amin. Ano yun? Mabuting work o good work? Good work. O, hindi good work nga. Kaya di sa atin, even the faith that we exercise is the result of regenerating power of the Spirit. Yun. Yun ang And so, therefore, there's not any means sa atin na galing. But all the means na gamit natin galing pa rin sa Diyos. Even the faith is gift of God. malaking talaga And pagkakaya. this is the only teaching that is pleasant to God. Yung sa Kanya lang lahat. Ayaw ng Diyos yung meron kang pagmamataas sa Diyos. Ganun. Na nakatago lang doon sa seemingly, akala mo pagpapakababa. Na kasi may freedom eh. Ang Diyos kasi hindi po pwede na anuhin ka eh, parang pilitin ka eh. Kaya anong Diyos yun na namimilit? Yun na naman, bintang na naman sa Diyos. Kaya na namilit ang Diyos. Diba? At saka kung ang Diyos man ay mamilit, bakit naman ayaw mo? Opo, bakit mapipigilan mo mamilit ang Diyos? Diyos siya eh. Oo. Buti na lang, hindi nga tayo talaga literal na pinilit eh. Opo, talagang niregenerate ang puso. Na-regenerate ka muna bago ka naging mananampalataya. Bago ka naligtas eh. Para kusang Ikaw sumunod. muna ay binigyan ng pusong laman. Meron pang video or kahit tanong? Siguro, basta. Siguro sabi po ni Brother Justin, comment po siya. Naka-attend po ako before sa BCF. Sabi ng pastor, kahit aso daw po ang mag-preach sa unahan at pulpit, dapat daw pong pakinggan at paniwalaan. Kahit aso? Kakatakot po talaga yung belief. Sabi niya, Brother Okay. Justin. Paano ipipreach ang aso? Oo. Loko talaga yung pastor na yun, ano? Hindi kasi ang BCF is charismatic. Oo po. Pentecostal charismatic na nagpapanggap na evangelical. Grabe talaga. Nagpapanggap na evangelical. Nakatago sa evangelical na term. Pero kung susuriin mo talaga, si Steve Burrell is Pentecostal yan. Charismatic. Bakit charismatic? Kasi may apostol pa rin. Sa karaniwang Pentecostal, walang apostol eh. Sa charismatic lang may apostol.
Kaya combination yan siya ng Pentecostal charismatic at talagang maganda sa pandinig ng mga ng mga mananamba nila. Kasi they cater to the flesh eh. Nagsasayaw. Opo. Ay talagang yun ang pipiliing atinan ng mga makalaman. Opo. Isang pa naman a-attend yung mga kabataan, hindi doon sa sila nakakapaglabas ng ng katawan. Marami pong celebrity. Nakakamot nila yung kanilang katawan. Oo. Ano, sinasabi ni Pablo no na yung may mga lilitaw talaga na magtuturo talaga ng ano. Ayun, yung kanilang theologian, yun ang naninira sa akin sa God Questions. Opo. Si, si Si Jun. Justin Martyr. Pala si John, ano yan? Divierte. John, ano? Divierte. Divierte, no? Dinidivert niya lagi. Kaya pala Divierte, he always diverting. Di ba? Yung kanyang argument patungkol sa paniniraan, ano? Instead na focus ka doon sa argument, kita mo doon sa kanilang yung Daberean research, kanila yan eh. Opo. Oo, tapos lahat ng mga kulto tinatalakay nila, pero walang G12. Doon ko na siya, minsan ano ko siya eh. Doon sa kanyang email, akala hindi ako bibigyan ng kopya ng email niya. Sinisiraan ako, hindi ko daw alam yung Tagalog ng existence. Wala daw Tagalog yun. Di sinagot ko. Ang dali-dali ng Tagalog doon, pag-iral eh. Hindi mo alam? Exist, umiral. Sabi ko doon pa nga lang, hindi ka napapasa. Tapos daw, hindi daw ako marunong managalog. Eh siya Bisaya, ako Tagalog eh. Hindi ko alam kung Bisaya siya. Kung sa taga saan siya. Kasi baka hindi niya alam ang Tagalog ng existence. Pag Tagalog, alam mo. Opo. Hindi niya alam, pure Tagalog ako, no? Infanta Quezon, ako Taal. Taal na taga Katagalugan. Hindi ako nakaabot ng Bisaya nung ako'y bata pa. Di ako, matanda na nga ako nang makarating akong Bisaya at Bicol. Eh. Tapos sasabihin niya, hindi daw ako marunong managalog. Oh? Sobrang ang lalim ng Tagalog ko, kaya kailangan kong paano yun eh. Kaya kailangan kong pababawin. Kasi aware ako doon na minsan sobrang lalim ng Tagalog ko. Kaya ginagawa ko, kinikater ko doon sa Manila Tagalog. Kasi mababaw lang ang Tagalog Maynila. Yung sa God Question po, malalalim. Malalim kasi yon. Hindi, kasi hindi mo pwedeng pababawin pagka yung mga terminology na ano yung mga antropolohiya. Ano yan? Mahirap Tagalogin yun. Katuroan, doktrina patungkol sa tao. Opo. Ayun, Diba? ganyan. Tagalog. So, yun. Tapos ang sabi pa bias din daw ako sa presentation ko ng BCA. Sinabi ko daw na may apostol. Totoo naman na. Dinidinay mo. Alam naman ng lahat na may apostol kayo. Diba? Si Bill Hamon at yung asawa. O resident apostle, nakalagay pa sa inyong ano. Tapos sa wala kaming apostol. Di tinanggihan nyo yung mga inyong inaano dyan. Opo. Chian nga lagi dyan. Si Chian, yung inano ni Rick Wagner. Ginawang apostol. Opo. Isa sa mga pioneer. Si Chian. Ang pangalan, Chi. Apelyido An. Opo. Chian. Ano po siya? Chinese? Hindi, parang Koreano eh. Koreano. Chian. Lagi nga dito, nung minsan nandito na naman si Chian, tapos kasama G12, kasama si Abcop. Biruin mo. Oo. Balyano. Kasama. Kahit naman saan ang Abcop eh, kahit nga ano na. Alam mo sa Abcop, nakakatawa eh. Di binras ko kung sino ang mga member. May oneness. United Pentecostal Church. Apostolic Church. Naroon, member, tinatanggap. So, paano ba naging evangelical yan? Kulto na yan. Kaya dapat baguhin mo. Dapat hindi na Philippine Council of Evangelical. Dapat Philippine Council of Pentecostal, Charismatic, Evangelical, Baptist, ganoon. Kasi hindi naman evangelical yung iba. Bapticostal na. Ay, nako po. Pentecostal ba evangelical? Hindi. Ang evangelical, hindi yan nagsasalita ng wika. PCEC. Kaya nga yan ay nagiging political na lang na ano. Tama po. Na, in fairness, maganda naman ang ginagawa nila na nagpo-provide sila ng pastoral care. Doon sa kasama nila, sa ABCOP lang ha. Kasi PCEC, usually ABCOP yung mga member eh. Oh, may ano rin po, pastor. Actually, yung pinakang chairman po ng PCEC, siya ay si Bap. Parang Conservative Baptist. Conservative? Hindi na Hindi rin conservative. po. Hindi na pinamumuhay ang Conservative Baptist. Hindi na.
Kasama mo si Baliano, conservative ka pa. Hindi ka na conservative pag kasama mo si Baliano. Paano ka maging conservative? Si Baliano ay radical na Pentecostal charismatic at kulto yan. Diba? Manggagancho. Ang Diyos nga niya po unknown Unknown nga Known yung Diyos. Ayaw niyo ng pera, bigay niyo sa akin. Ako mukhang pera Kasama mo, ganun tao. Amin niya, mukhang Biruin pero siya. mo. Parang nakakaya po kasama yung gano'n. Pinangalandakan niyang... Pinangalandakan siya yung mukhang pera. Tapos kasama mo. Ikaw pa nga ang di ba? Abcop kasi ang nag-ordain dyan Kay Baliano. PCEC po yata. PCEC. PCEC. Sorry, hindi Abcop, PCEC. PCEC. Meron din yung... Kaya ngayon, sila na nag-ordain, hindi na nila matanggal. Mhm. Tsaka nakikinabang din naman sila dahil ang PCEC nanghihingi ng tithes of the tithes. Oo po. Di ba? Hinging tulong sa mga mayaman church. Sige, dahil nga pera, kailangan natin ng pera. Kailangan nating makibagay sa lahat. Alisin mo sa equation ang pera, walang denomination. Naman, Tama. naglulukuhan pa tayo, dahil lang naman sa pera at resources, kaya kayo nagkasasama-sama Sasama ka ba sa ikaw ang hihingan? Sasama ka ba doon? Kung ikaw ang makakatanggap, sasama ka. Diba? It boils down with one word, money. Denomination equates money. Kasi maraming grupo yan manghingi ka ng tulong diyan. Sa bagay po. Di ba? May sakit ka, magpipiso yan. Kung may 1 million yan, di sasama ka dahil may pera yan. Opo. Naalala ko po yung pastor, ang disadvantage ng denomination is mayroong church na nagiging asa doon sa isang church na mayroong kakayahan. Muutang, Tangawat, pampatayo. ganyan, asa. So, sa halip na Walang independency. Walang independency. Self-supporting dapat. Self-governing. Kasi dapat ang church, self-governing, self-propagating, self-financing, or Sa- self-supporting. Sa New Testament po, pastor, wala namang denomination Wala. Walang, puro church. Church lang. Para church. Tapos, walang isang leader. May sarili siyang mga elders ang bawat church. Tapos, kusang loob lang ang pagbibigay, hindi namimilit. Ganyan. Kaya po, ayoko ng denomination, sa totoo lang. Ayokong, kahit reform ako na independent, ayoko na magkaroon ng parang denomination na tayo lahat, sama-sama dito, reform tayo. No? Well, tulungan na lang siguro tayo, pero wag na lang, magalangan na lang tayo ng differences. Pero yung ako, pasasapiin mo sa parang isang umbrella, like, magre-reform baptist ako, hindi ako po pwede doon. Hindi naman ako baptist. Hindi naman ako na-reform. At saka si reform evangelical, nag-try kami. Pero nakahalo rin, mga Pentecostal din. During the time ni Pastor Doy Castillo, former pastor ni Senator Cayetano, May mga... nag-try kami ng mga evangelical reform na mag-form. Nagalit yung mga Pentecostal. Ayun pala, may mga member doon ng G12, doon sa grupo nila. Sabi ko, ayaw ko na po. Muna ako rito. Pinagkaisahan ako doon sa grupo at ikaw pala ay laban sa G12. Tapos siniraan na ako sa grupo. Sabi ko, ayaw ko na muna. Sir, I will still support you in your advocacy. But denominational wise, I will not be part of that denomination. Gusto nang magtayo kasi nilang denomination. Preach ang pangalan. Philippine Reformed Evangelical Churches. Ganda. 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 Preach. Kami ang bumuo ng acrostic. Ako yung admin ng page. Ngayon, tinunaw ko na. Tapos mayroon sa amin gustong sumama. Taga Davao. Taga Davao. Taga Davao. Akala mo talaga, reform na reform. Tapos gustong tumuloy sa church namin, doon sa Santa Mesa. Alam mo, nung hindi ko na kino-communicate, dahil ayoko na nga nung denomination, hindi ko nila masabi sa kanya, out na ako dyan. Biglang tinuligsa ang reform. Nilabanan ang tulip. Sabi ko, grabe to, magkunwari. Kaya mahirap ang denomination. Pwede kang magkunwari lang. O di masasaktan ka pa kasi meron tayong sinumpaan sa denomination. Ganito na lang. Diyan ka, dito ako, I will support you if I want to support you, if I have the means. Pero
hindi ako makikialam sa'yo. Opo. Malaya ka. May- Kasi pagka denomination na tayo, magkakaroon ng ano na parang accountability. Tama po. Tapos mamumroblema na ako dahil accountable na rin ako sa kanila. Accountable na rin sila sa akin. May centralized na siya. Maging centralized, tapos lahat. yung leadership, magkaagawan na ng role yan. Tama po, Pastor. Kasi ang gusto ng iba, sila ang nasa leadership kahit hindi pwede. Yan. Kaya yun ang problema ng denomination. Wala namang denomination sa church, sa New Testament church. Wala. Independent churches. Opo. Kung saan sila naroon, nakakatipon sila. Church of Jerusalem. Church of Jerusalem, sa Church sa Laodicea, Church sa Smyrna, walang sinabing, ano na yan, walang denomination, church lang. Iglesia sa Antioquia, iglesia sa Corinto. Okay, kung wala nang tanong, Mayroon paalam pong- muna tayo, siguro. Samantala. Sige po. Paul Tungson. Ano ibig sabihin? Ano po distinction nyo sa Reformed Baptist? Hindi po kami Baptist. Oh. Yun ang distinction. Ang Reformed Baptist, mga dati pong denomination ng Baptist, iba-ibang Baptist. Opo. Bible Baptist, Southern Baptist, lahat ng First Baptist, may Pentecostal Baptist, may Bapticostal. Iyan ay na-reform, kaya Reformed Baptist. Yun po ang aming pagkakaiba. Hindi po kami Baptist. Kami po evangelical. Pero dati po kasi kami, ako lang, ay evangelicostal ako dati. Evangelical Pentecostal Charismatic. Opo. Evangelicostalic. Yun yung aking dating pinanggalingan. Pero na-reform. Kaya Reformed Kaya Evangelical. Evangelicostalic. Evangelicalismatic. Evangelicalismatic. Reform Evangelicalismatic. Baptist. Yun po yun. Ang Reformed Baptist kasi dumalo-dalo ako dyan nung early years ng aking Reformation. Sa Reformed Baptist. Tapos, in-approach ako ng isang Baptist. Sabi sa akin, Brad, Baptist ka ba? Sabi ko, hindi. Pseudo Baptist ka pala. Ha? Nagulat ako. Parang Pseudo Baptist. Ibig sabihin, false Baptist. Ba't di ko naman sinabing Baptist ako Yung sinabi mo Baptist, ano po? Ako sinabi kong Baptist ako, tapos hindi naman. Isawagin mo akong Pseudo Baptist. Sinabi ko naman, hindi ako Baptist. Ibig sabihin pala, pwede pala ako pwedeng maging Reformed Baptist pag di ako Baptist. Di ba? Yun ang datingan. So nagkakaroon ng, para kasing ganito na Ganito lang yan Yung Bible Baptist, sobrang ano yan. Merong Bible Baptist na sila lang ang embroider. Sila lang ang ano sa langit, ang bride. Yung brider na Baptist. Opo. Pag nasa langit na lahat ng mga Kristiyano, yun lang, Bible Baptist na yun. Yun ang kasama ni Kristo sa hapag. Tayo Lahat bisita na lang. Oh. Doon mo katindi yung dogmatic. Ay, na-reform pa. Ay, napaka-dogmatic na yan. Lalo na. Lalo na yung magkakaroon ng feeling na kami na lang ang saved, kami na lang ang banal, kami na lang ang tama. Alam mo yung ganong feeling yung mga yan, superiority. Subukan mo makipagdebate sa isang Reformed Baptist, yung bago, na bagong kare-reform. Aawayin ka niyan. Tapos parang pagalingan ang sa forum, pagalingan ng mga parang kakalistenik. Galing yan. Intellectual ano sila Kasi mahilig magbasa. At yung binabasa nila talagang ine-internalize. Tsaka yun po, Pastor, na minsan In a sense, maganda, no? Mapagbasa sila. Pero ang problema, yung practice. Nawawala na yung pakikipagkapwa-tao. Opo. Na parang pag hindi ka nila kasama sa grupo, outsider ka. Parang pinapamukha nila, mali ka. At hindi tama ang relihiyon mo. Parang hindi ka kapatid. Tapos talagang i-recruit ka pati, gagawin kang Reformed Baptist. Yun talaga. Pasasamahin ka na sa mga conference. Ayoko nang ganun. Sabi po ni Paul Tiongson pa rin, pre-mill dispensation po ba? O kung tayo daw po pre-mill dispensation. Ano po, hindi po kasi magkaiba po yung dispensationalist. Kami po ay historic, Pre-millennial. historic pre-mill kami. Tingnan niyo po sa God Questions yung historic pre-mill. Pag tinignan yung God Questions, ito po yung pagkakaiba namin sa dispensational. Kasi akala ng mga dispensational tayo na parang yung may mountains, may mga mountain of education, mountain of culture, mountain of government. Iba Kami po, po yung historic pre-mill. Yun po ang aming belief. Alam po ba ninyo na talagang mayroong millennial kingdom?
Yung historic premillennialism, kakaiba po sa dispensational premillennialism. Different systems po yan, eschatology. Yung dispensational premillennialism, yun yung kay Darby. Kay At Darby. yan din yung Kingdom Now Theology. Yan yung mga Pentecostal, Charismatic. Oh. Kami historic. Ano pang historic? Ang historic premillennialism, naniniwala kami na ang church ay nasa provision of Old Testament. Hindi mismong ang Old Testament Israel ang church. According sa Bible Baptist kasi, parang yung church na, yung Israel din ang church noon. In a seed form. So, ang dispensationalism ay wala ang church sa Old Testament. Ang historic din ay pinidict na sa present age of grace, pinidicted na sa Old Testament. Ang dispensationalism, yung present age was unforeseen in the Old Testament. Ang historic premillennialism, may millennium after the second advent of Christ. Pero hindi kami nagka-classify masyado ng mga epochs ng history. Yung mga Age of Grace, Age of Innocence, hindi namin po yung kinaklasify. Hindi kami nagka-classify po nun. Basta meron po talagang literal millennial kingdom after the second coming. Ang dispensationalism nagtuturo na may 7 divisions of time. Yan yung kay Darby. At yun ang maling ang bintang sa mga reform. Kasi MacArthur kasi historic yan eh. Hindi yan Darbyism. Hindi yan epoch-epoch. Pinagbintahan po si J. Mac na siya po ay the spy. Yes, akala ay parang Darwinism. At ang historic premillennialism, yun lang ang isang pagkakaiba namin sa historic premillennialism. Post-trib kasi ang historic. Di ba, mangyayari ang tribulation after na ng Hindi, ang before, rapture. oo. After na ng tribulation. After ng tribulation, mangyayari ang millennium. Kami naman ay naniniwala na bago ang 7 years of tribulation, Darating. ay darating na si Christ, magkakaroon ng rapture. Pre-trib na. Pre-trib lang, yun lang ang pagkakaiba. At alam po ba ninyo ang historic premillennialism? Yan na po ang view ng mga early church fathers. Gaya ni Irenaeus, Papias, Justin Martyr, Tertullian, Hippolytus. Nagkaroon lang po ng amillennialism nung dumating po si Augustine. At yan po ang pinakikinggan ng mga Reformed Baptist. Yung theology ni Augustine. Pero earlier pa kay Augustine, historic premill na. Maski si Apostle John, historic premill. Merong millennium. Tapos may 20 years of literal reign. Yun po ang aming pagkakaiba sa Reformed Baptist. Ang Reformed Baptist, amillennialism. Sila yung naniniwala kay Augustine, hindi kay Hippolytus, hindi kay Papias, hindi kay Justin Martyr, na mga earliest church fathers. Pero Pastor, siguro dun sa mga nag-hold sa 3 forms of unity, kami po ay ibabrand nila na Calvinist lang. Yeah. Ayaw nila na kami ay reform. Kasi sila yung tunay na reform. Yung mga Kasi si Augustine yan kasi yung reform, yung. Pero hindi naman galing kay Augustine yung reformation. Reformation. Hindi We hold galing po sa doon. New Testament. Doon po sa Calvinistic at sa Doctrine of Grace, pinanghawakan po namin yan. Kaya po sa historic premillennialism, ang Antichrist ay lalabas sa mundo at ang 7-year tribulation ay mag-uumpisa. Diba? At pagkatapos na noon, ang rapture. Yun. Kaya nga, post-trib. Ngayon, when Christianity became the official religion of Rome in the 4th century, biruin mo, 1st century pa lang, may historic premill na. Tapos akala nila si Darby ang inventor. Kaya yun ang Kailan lang yung si Darby? Pag hindi kayo nag-aaral talaga kasi ng church history, at inyong ibibintang na kami ay galing kay Darby, hindi po totoo yun. Galing po kami sa pinakaunang mga church fathers. Anong sabi? Yung pong maraming nag-umpisa muli, nagbago noong dumating si Augustine. Nang maging official religion na ng Rome, ang Christianity, amillennialism soon became the prevailing doctrine of the Roman Catholic Church. And when Luther came out of the Roman Catholic Church, yun ang natira sa kanyang theology. Yung Roman Catholic doctrine ng amillennialism. Maging si Calvin din, although si Calvin silent. Si Calvin kasi sabi niya, I will not dwell on not yet. Opo, tama. Kasi nga wala siyang komentary dun sa Revelation.
Ang pinaka-influential historic premillennialist nitong mga nakaraang panahon, makabagong panahon, si George Eldon Ladd, isang NT scholar at professor ng New Testament exegesis sa Fuller Theological Seminary. Sa pamamagitan ni George Eldon Ladd, yung historic premillennialism ay nagkaroon ng scholarly respect and popularity among evangelical and reformed theologians of the 20th century. Ang iba pang mga historic premillennialists, si Walter Martin, John Warwick, Montgomery, Barton Payne, Henry Alford, isang noted Greek scholar, and Theodor Sand, isang German New Testament scholar. Ang historic premillennialism po, ang totoong view talaga. Historic premill pala po si Walter Martin, ano? Oo, Walter Isa Martin. sa hinahangaan ko pong ano yan. Yes, kita mo. At tapos, sasabihin nyo, amin, maraming mas magagaling na scholars sa historic premill. At saka si Justin Martyr, napakatinding theologian niya, sila Papias, Irenaeus, Apologist. Tertullian, sila Hippolytus. Tapos ngayon, babaguhin niya, gawin yung amin. Paano ko maniniwala sa inyo? May mas nauna pa sa inyo. Na tama ang view. O nauna ang sabihin natin, ang interpretation ng mga first century church fathers ay amillennialism. Maniwala ako. Ang interpretation bago ang Roman Catholicism, historic premill Historic talaga. Talagang ang Israel mismo, naghihintay nga na, akala nila, itatayo na nga ang kaharian ni Kristo sa lupa nung dumating si Kristo. Even Judaism, they are premill. They are millennialist. Ano po yung sinasabi ng mga apostles din na malapit nang dumating si Kristo? Yes, oo. Hindi, Yun. hindi nila sinabi na naghahari na. Hindi pa po nila sinabing ngayon na si Kristo naghahari na sa puso kasi ang amillennialism, spiritualization ng kingdom ni Christ. Narito na ngayon si Kristo naghahari na sa mundo, sa puso ng mananampalataya. At pinalitan na ang Israel sa plano ng Diyos. Wala nang pangako sa Israel. At ang Israel wala na sa ng Sa history. Diyos. Sa history. Kaya yun din ang naging daan kung bakit nagkaroon ng pangil yung anti-Semitism. Ginamit ni Hitler yung pananaw ng mga Catholic at saka mga evangelicals, reformers, na wala ng millennial kingdom. Wala nang silbi ang Israel. Kasi kung ang mga Kristiyano naniniwala ng Israel, may plano pa ang Diyos sa Israel, hindi yan papayag na sa kay Luther. Magre-rebelde kay Luther yan. O dahil ang paniniwala ng mga Kristiyano nung panahon ni Luther, anong panahon ni Hitler, ay amillennial sa Germany, di malayas siyang napatay ang mga Israelite. Wala nang Israel. Meron pa ako nabasa noon na nagtatawa pa daw yung ibang mga reform noong panahon na yon pagka pinapatay ang mga Israelite. Meron akong isang libro na may hint na gano'n na they are joyfully celebrating. Ano po yung pastor? Yung tawag doon? Yung ba yung replacement theology? Replacement theology, the same. The same din halos. Ni-replace na ng Diyos sa kanyang plano ang Israel ng church. There's no more Israel. Kaya wala nga millennial kingdom. Kasi millennial kingdom, si Christ maghahari sa Israel sa loob ng 1,000 taon. I hope na expound natin yung pagkakaiba natin sa dispensationalism. Tama. We are not Pentecostal in our dispensational theology, in our premillennial theology. Hindi po kami dispensationalist. We are not dispensationalist. We are not adhering to sinasabi nila na nagpakalat daw niyan si John Darby. Si John Darby, di po namin kinikilala yan na theologian namin. Hindi. Dati na pong meron bago pa si John Darby. Yun lang ang pagkakamali ng iba na binibintangan kami na yun ang paniniwala namin. Yung gaya ng mga G12. Yan mayroon yan na Kingdom Now Theology yan. Opo. Ang kingdom, silang tutupad ng lahat ng mga requirements para makarating si Kristo sa lupa. Sila mag-a-usher ng kaharian ni Kristo. Kaya nga babaguhin nila ang mga iba't ibang area o aspect ng society. Kanilang ipipenetrate ang education, ipipenetrate ang politics, kaya sila nagpa-politician. Yung mga Pentecostal, kita mo sila, yan ang doktrina nila kaya nga mahilig sa politika sila Kasi yung belief system nila, yun ang nagtutulak sa kanila para
umakto sa lipunan na ganyan. Katulad ni Brother Eddie, di ba? Oh. Kasi Kingdom Now theology yan eh. Sir, malapit po ba ito dun sa yung post-millennialism kasi ganyan din halos ang paniniwala. Mm. Kaya lang sa kanila naman pabuti ng pabuti. Hindi naman sila yung mag-a-usher Hindi po. ng kingdom. Kundi ang Diyos din mismo, kaya lang pabubutihin ng Diyos ang mundo to the point na handa na sa pagbalik ni Kristo. Pero hindi yun ang nangyayari. Pasamay-pasama. At ang manunulat nung yun lang ang hindi ko inagrihan kay Lorraine Beutner. Lorraine Beutner kasi is post-millennialist. Hindi siya millennialist, pero post-millennialist. May kingdom, pero tayo ang mundo ay pabuti ng pabuti. Siguro sabi nga sa preaching ng gospel yun eh. Yun ang yun. Hindi naman katulad nung Dominion Theology po, Pastor, at saka yung Kingdom Now Theology na parehas din pala. Kasi mag-preach din ng gospel. Kaya Pabuti rin. Pareho lang. Dominion Theology, pareho lang din. Parehas lang din. May kakahawig sa post-millennialism. So, kaya even mga reform, iba-iba rin ang view. May mga pre-mill, gaya ni MacArthur. Mayroong post-mill. Mayroong amil. Pero karamihan amil. Gagaya ni R.C. Sproul. Yan. Amillennial yun. Amillennial. Pero sabi ni MacArthur, if you are not a Presbyterian, you are a pre-mill. Napanood ko yun. Tawa ng tawa si Sproul eh. Kasi sabi parang sinasabi niya, aminin mo na closet pre-mill ka. Alam din ni MacArthur, siyempre, yung view, nagkukwentuhan yan eh. Baka mamaya Narito lang kasi ako sa Presbyterian eh. Sinusuportahan ako yung legionnaire ng mga Presbyterian. Wala na akong support pag nag-pre-mill ako. Baka po na-convince ni J-Mac yun eh. Nung banto. Si pre-mill din, si Reform din yan, Calvinist. Si John Piper. Yeah. Pero ako historic. Naniniwala ako na may millennial. Ang pagkakaiba ko lang, hindi post-mill. Pre-mill din ako gaya ni MacArthur. Yun lang. Yun ang view ko sa end times. Basahin nyo, mag-research kayo kung sino-sino ang mga magugulat kayo, matitinding theologian at mga early church fathers. Historic pre-mill yan. Noon pa may pre-millennialism na. May naniniwala talaga sa literal kingdom. At ang lahat ng Hudyo hanggang ngayon naghihintay pa rin sa isang Kristong magtatayo ng kahit tinanggihan nila ang unang Kristo eh. Kasi hindi naman niya itinayo sa lupa ang kingdom eh. Bakit siya yun? Ang inulaan, magtatayo from the line of David eh. Siyempre, ang paghahari din, literal na gaya ni David. Kaya tatayo talaga ang third temple. At sa panahon ngayon, hindi imposible. Isang pasabog lang yung second temple. Tataniman mo ng bomba yan, sabog yan. Tapos ngayon, yung mga ngayon, brick na ngayon pagtatayo. Sa loob lang siguro ng isang buwan, pag ginamit mo yung lahat ng technology ngayon, tayo yung third temple. Sabi niya, imposible sa Diyos. Nagamit nga yan, technology. Kita mo yung AI. Grabe ang AI. Daming nawalan trabaho na software engineer. Kumikita ng $100,000. Ngayon, nag-grab sa States. Nawala na. Kasi nga AI na eh. Grabe, no? Yung mga estudyante ngayon, pinapagawa na ng homework, AI. Tatanungin lang ang AI. Yun ang i-copy-paste, di ba? Ayos. Sagot na. May thesis na. Kaya ang nangyayari po, yung mga estudyante, mga mahihina ang Mahina. Mahina ang intellect. Kasi Mabuhay. Nakadepende sila po. Pero lahat ng bagay ay pinahintulutan ng Diyos. Gamitin natin sa ikabubuti. Magtanong ka rin naman sa AI, who is Jesus Christ? Tama naman ang isasagot. Tama naman po. What is salvation? Salvation is by grace. How can we be saved? Di ba? Tama. Hindi. Reform po. Reform bang Reform ang AI eh. Tama eh. Tinanong nga daw ni John Piper ang AI. Tama daw ang sagot eh. Kaya lang daw, mechanical nga lang. Marami daw tao ganun. Tama, pero mechanical. Walang puso. Nagtanong daw si MacArthur eh. Tama daw ang sagot ng AI eh. Gulat daw siya eh. Pero tech daw talaga, reform na reform. Di ba? So, talagang intellectual ang reform. Kasi yun ang inaano na AI, yung intellectual na yun. Walang Pentecostal sa AI eh.
Kasi pag Pentecostal, memosyon lang, hindi walang utak eh. Tama. 'Di ba? So ang AI ayaw ng ganoon. Gusto niya talagang well-defined. Opo. Naka-program siya para intellectually maano ka, masatisfy. Kaya mag-reform Kaya na po ang kayo. Diyos mismo, Mag-reform na po kayo. kaya ang Diyos mismo talaga ang author ng lahat ng bagay, pati technology. Pati technology. We don't despise technology. Opo. Yun nga lang, huwag kang padala sa technology. At gamitin mo sa kasamaan. Opo. Ngayon, meron na daw Yan. yung remote hold up. Aba, Talagang hold up na, gamit technology. Hold up ito. Ha? Nasaan ka? Narito, kilala kita. Dito na- Magpadala ka ng ganito. Kung hindi. Di ba pati hold up, remote na rin. Hindi na nakikita. Pakalain mo. O, di ba? Huwag mo nang gamitin sa masama ang AI o ang internet. Gamitin mo sa kabutihan. Yeah. Pagpapangawa, nag-iisip ako eh. Ano kaya kung ako talaga, magpanggap ako na anonymous ako sa mga born again, di ba? Makaaral ako dun, anonymously. Hindi ka kilala. pwede po. Di ba? Ang ganda noon eh. Oo. Di ba? I-justify mo na lang na kailangan kong gawin ito. Para makapangaral. I-infiltrate mo yung mga di ba? Yung mga Pentecostal. Magkaibiganin mo. Brad, Pwede. tatanong ka. Kasi bakit di natin gamitin yan, di ba? Oh. Dami-daming paraan ngayon para mangaral. Hindi ka naaalis sa bahay mo. Opo. Kung mayroong remote hold up, may remote evangelism din. Naman, ito, katulad natin, ginagawa natin. Oo. Hopefully, maraming marating. Pero kasi ang target natin dito, mga Christian eh. Ano kaya magkaroon tayo magpanggap tayo, na sa iba namang grupo na hindi ganito, evangelistic lang. Di ba? Pwede pong gumawa ng page. Brother RJ. Page naman for evangelism. Kasi Oo. ito apologetics eh. Nag-iisip ako, ano kaya gawin natin sa tayo evangelism. Evangelism lang. Pasukoy natin yung mga Pentecostal, mga iglesia ni Cristo, Pwede po. Pero parang yung Tapos pastor rin. magmaskara ka. Magmaska. Ano sabi mo? Iba naman po pala yung sinasabi ko. Meron ba tayong joke lang po yun Opo. Aming sinasabi Pero- na magmamaskara. Nagbibiro lang kami. Kami po ay tao rin. Nagbibiruan din. Sabi pa, May nagsabi dyan, ano sabi? Paul yung Stingson, sabi po niya. Sabi ni Paul Pas, bakit po, yan. Sige. Bakit po kaya hindi mag-sit ng discussion talaga ang mga Armenian dito sa atin sa Pinas at Calvinist para once and for all ay talagang ma-address tapos ay open sa public? Meron na po. Kaya lang po, hindi productive. Hindi productive kasi nasubukan na po namin yan. Hindi naging productive kasi po ang nangyayari ay nangihingi lang ng pera yung mga kalaban namin eh. Ginagawa po kaming negosyo. Kasi nag-iipon sila ng mga kakampi. Oo. Kasi hingi ngayon ng ambag-ambag. Tulong, Oo. sponsorship. Oo, sponsorship. Ay, mahirap na po eh. At saka po, sa totoo lang po, hindi naman lalaban yung mga yan eh. Kahit mag-issue ako ng challenge, kasi they cannot defend Armenianism. May lumaban sa amin noon, kasama ko si JPP, si LDC. si LDC, Buhay pa yun. si Michael Tansana, kasama niya, kaso nag-away na sila bago pa mismo yung debate eh. Nag-isa na lang siya. Ang nangyayari din, parang kawawa lang eh. Hindi worth it. Siguro, ang labanan natin yung katapat natin. Hindi naman sa pero kung alalabanan mo, wala namang aral, wala namang wala rin eh, walang silbi. Siguro, doktor sa doktor. Doktor sa doktor. Para walang lamangan. Opo. Hindi mo sasabihin na, kaya lang naman pipitsugin lang naman ang tinalo mo. Siguro, once and for all, leader sa leader. Opo, tama. Wag na yung kung sino-sino lang dyan, fly by night na mga naghahamon ng gulo. Kung saan-saan lang. Tapos talagang mayroong arbiter na professional. At talagang sanksyon ng lahat ng Christians. Oo. Ayoko na debate kami tapos walang kabuluhan. Diba? Wala naman. Tama. So gawin natin na formal, gawin natin na maganda ang venue, gawin natin na talagang once and for all. Yun nga, sabi ni Justin, tapusin na natin ito. Diba? Tapusin natin. Pero, I will issue a challenge sa mga Armenians.
So this will serve as a challenge. Siguro, mag-organize tayo ng talagang Tama po. debate. Totoo, di ba totoo? Arminian system or Calvinistic system? Pwede naman po ako moderator. Pwede. Oo. Pero, syempre, panig ako sa reform. Okay lang, para kakampi tayo. Di ba moderator din sila, nakampi sa kanila para Tama. para tama. fair. Noon hindi fair eh. Si LDC lang nga, kalaban na lahat. Lahat naroon, mga Reform Baptist. Tapos, Mag-isa lang siya. mag-isa lang siya. Sabi ko, natawa ako. Tapos, ay nako, sabi. Nasa video, nasa YouTube po yun. Larry De La Cruz. I-type nyo. Saka Opo. Larry De La Cruz, yung total depravity, at saka anong pinaglabanan namin? Unconditional election. Mag-isa lang siya. Talagang Tapang yun. nilabanan niya kami pareho eh. Lakas ang loob talaga ni Larry De La Cruz. Pagkatapos namin magdebate na ganoon, binlock ako ngayon doon sa forum. Tapos, at least, na-debate na namin. Pero pagkatapos ng debate namin, kumain pa kami sa Mang Inasal. Inilibre pa kami. Di ba? Maraming pera. Oo, daming nakuhan donation eh. Nagkakaroon lang po ng, mahirap, nagagamit lang. Opo. Nagiging negosyo, yung mga debate. Okay. Po, siguro ay tayo magpaalam. Sige po, Pastor. Magdadalawang oras na tayo ngayong episode. Thank you po, Pastor, sa pagtalakay natin at nawa nagkaroon po ito ng kaliwanagan sa mga nanonood. Tuloy tayo matuto. Maraming salamat po at babalik po kami sa Martes, 8 p.m. onward. Okay po, salamat po na marami at ito po ang Ang The Narrow Narrow Gate Gate, Ministry, and we are the Cult Busters. God bless you all. Salamat po.